bawat sulok ng bansa. May kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi Pilipinas, welcome sa bagong tambayan ng tunay na opinyon ng taong bayan, ang Vox Populi. Dito, ang boses mo, ang bida. Sa bawat episode, sisilip tayo sa pulso ng publiko tungkol sa maiinit na usaping pambansa. Mula politika, pamamahala, hanggang sa isyong direktang nakakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Layunin ng Vox Populi na maging tulay ng tunay boses ng bayan, isang lugar kung saan bawat Pilipino ay may espasyo para magsalita, magtanong at makialam. At ngayong gabi, kami ang inyong host. Ako si Ka Argota. Ako naman si Jay Guevara. Ako naman si Master Judea. At ako naman po si Coach Oli. Kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong at maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. So mga partners, magandang gabi at may bisita tayo. Ito, bago ko i-introduce yung ating bisita, dahil alam ko, gustong-gusto nito yung topic natin eh. Oo, child abuser. Lamang, gigil na naman. Nakakita na kayo ng congressman na child abuser. Ito. Ay, di ako nagsabi nun ha. Dalawa pong korte na nagsasabi nun. Pero bago yun, kailangan siya na mag-explain nito. Yung napakaganda, pinakamaganda na Banateras. Oo. Please welcome. Kamusta po kayo dyan, Doc Lorraine, Badoy? Mag-ingat-ingat po kayo sa mga bangin. Baka ano po dyan, ha? Doc, magandang gabi po. Hi, Oli. Kasama po natin Jay Guevara and Jack Argota. Hello, ma'am. Yes, hello Jack and Judea and Jay. Good evening mga kababayan. It's nice to be with you guys. No? So, should we jump in now? No, talagang ano yon, victory yon for the Filipino people, yung dinenay ng Court of Appeals, yung appeal ng CPP operatives na si Franz Castro sa Tour Ocampo and 11 others. Yung nangyari sa Talaingod noong 2018 na kumuha sila ng 14 na indigenous na minors, mga bata, at ipinasok ni Franz Castro at ni Satur Ocampo, itong 14 na mga minor na ito sa isang van na walang paalam at walang pahintulot ng mga magulang at saka ng tribo. So kasi alam naman natin anong gagawin sa mga batang yon. Gagawin silang NPA, no? So yun yung kaso nahuli sila, huling-huli sila, no? So they've been trying and may propaganda about it now, Talaingod 13, etc., etc. And it's really a victory kasi nasa bawat sektor ng ating lipunan ang CPP, pero lalo't-lalo na sa media at sa legal sa hudikatura natin, sa judiciary, bawat sector actually. No, so napakalaking victory nito. Syempre mag-a-appeal yung mga yan. Memoryado namin yung galaw ng mga yan. So mag-a-appeal sila. Pero for now, very sweet victory ito kasi ang pinakahinus na crimes ng CPP, NPA, NDF ay sa ating mga kapatid na katutubo. Lahat ng maisip ninyo na krimen ginawa sa kanila: rape, sexual harassment, training of child warriors, slavery, child abuse, 'di ba? Yun yung doon sila nalaman na si Franz Castro at si Satur Ocampo ay child abusers, no? Tapos ngayon ang takip nila ay ano ba ang takip nila? Parang volunteer teachers, parang gano'n yung palusot nila, no? So, yan yung nakikita natin ngayon, salot ang CPP, NPA, NDF, sila ngayon ang nakikita natin, no? So, at that time, si Satur Ocampo at si Franz Castro
mga kongresista sila noon sa Bayan Muna. Ano ba yung Bayan Muna? 'Di ba prente ng CPP 'yan, no? So malaking nagpapasalamat tayo sa Court of Appeals at syempre sa NTF-ELCAC, no. At ayun no, na Doc Lorraine, alam naman natin na kahit na convicted na tong dalawang to, malaya pa rin. So ano Yeah. kayang magiging ng administrasyon dito pag hinayaan pa rin nila to ng hinayaan? Lalo na ngayon Jay, Doc Lorraine. napakaswerte talaga nila ng CPP kay Bongbong Marcos kasi nung panahon ni PRRD doon, napadapa niya ang CPP, no. So ngayon nakaka-recover sila dahil sa yung Broad Alliance, no, yung pagkikipagkuntsabahan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF na naging attack dogs nila against the Dutertes. Yun naman yung ginawa ni Bongbong Marcos, 'di ba? Sa lahat naman ng iaalyado mo, teroristang organisasyon pa talaga, 'di ba? So, I'm sorry I interrupted you, Jay, no. Ang pag hindi natin ito natapos, no, hindi na talaga lilipad ang Pilipinas. Kasi talagang bawat sektor ng ating lipunan nandyan sila. At ngayon nakaka-recover sila. Ngayon, bumabalik na naman habang nagsasalita tayo ngayon, nagre-recruit sila sa loob ng BJMP. Yes. Na ang nag-a-arrange mismo ay ang mga wardens at pumupunta dyan and it's yung kagandahan kasi ngayon, ewan ko kasi siguro yung training ko bilang doktor hindi ko matanggal na kahit na nakikita natin yung kabulukan ngayon, maganda yon kasi nakikita mo yung lalim ng bulok na kahit si Laila de Lima ay kakontsaba, kahit ICC ay kakontsaba ng CPP kasi nandyan si Cristina Conti. Pinapakita sa atin yung extent ng bulok ng Pilipinas. Maganda yon kapag doktor ka kasi alam mo kung saan ka magsisimula para maghilom ang Pilipinas, di ba? Okay. Attorney, no? Bago tayo lumipat sa attorney tuloy. Doktor Sorry. na, attorney pa. Para kasing attorney yung mo eh. Yung aura mo ngayon parang attorney. Napa-attorney tuloy ako, Doc eh. But anyway, Doc, ano po yung masasabi nyo dito sa ginawa ng CPP, NPA, NDF na pagdideklara ng ceasefire? Parang, sila na po ang nagdidikta ng kapayapaan sa Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo doon? Yung ceasefire kasi yun, Master Judea, expected yan sa CPP, no? Armas nila yan, weapon nila yan, panloloko nila. Na kasi pag ceasefire, ang nangyayari, ang record numbers yung recruitment nila, tapos record numbers yung namamatay ng mga sundalo. Ganyan, kasi hindi naman nila sinusunod eh. Ang sumusunod lang yung gobyerno, 'di ba? So in other words, ang punto ko lang dito, there's nothing new about it. Ang bago ngayon, ba't pumapayag ang gobyerno, 'di ba? Kung papayag sila diyan. At bakit nakikipag-usap si Charlie Galvez sa peace talks? Alam naman, buti sana kung iba na yung panahon, kung hindi dumaan si Rodrigo Duterte sa buhay nating lahat at hindi natin nalaman lahat ito. Pero alam naman natin eh. Alam naman natin kung ano yung peace talks na yan. Pestingyawa talks yan, 'di ba? Kalokohan yan. Ano siya, terrorist talks. Yun yung tamang term dyan, terrorist talks, because it doesn't have anything to do with peace at all. Parang ano lang yun, para pang patagal pa. Kasi yung pinaka-strategy ng CPP, yung protracted war, patagalin ng patagalin. Ito, yung struggle na ito, tong gera na ito, hanggang mapabagsak nilang gobyerno. Kaya talaga, sagot sa langit si Bongbong Marcos sa CPP, NPA, NDF kasi pinapadali niya yung pagbagsak ng gobyerno sa pagiging magnanakaw niya. Kasi ang pinaka-lethal na kaaway ng CPP ay ang isang lingkod bayan na totoong naglilingkod. Kasi hindi niya wala nang maniniwala sa kanya, katulad kay Digong, di ba? Kay Digong 35,000 na nag-surrender. Bakit? Pag tinanong mo sila, ba't kayo nag-surrender? Kasi nagising kami na hindi naman pala totoo yung sinasabi kasi naramdaman namin yung gobyerno, o di ba? Pero ngayon, kahit ako minsan nagis-kusok mag-NPA, 'di ba? Gusto mo talagang awayin dahil totoong mga magnanakaw, totoong hindi nagsisilbi, 'di ba? Si PRRD nag-isip nun eh, sinabi niya sa amin sa ELCAC noon. Kung gusto niyo yung matapos ito, 2 words lang, good governance, magsilbi tayo. Tama siya. Alam niya kung ito talaga yung president na totoong president talaga. Alam niya. Opo. Ma'am, may tanong ako. Yes, Jack. May ginagawa ba ang armed forces natin sa mga pulis natin? Ano yun? May Paulit, ginagawa ba sila? Yung mga armed forces Sino? natin. Kung may, Yung ang tanong po ni Sir armed Jack, forces. kung may ginagawa po Oo. yung armed forces at mga kapulisan regarding po dito. Kasi ang lumala na Oo, yung mga Jack. MPA. Wala na eh. Parang napaka-powerful nila ngayon eh. Kung ako mismo, Yeah. naaawa na ako sa mga tao eh. Ang hirap nung tanong mo, nahihirapan si Doc Kaya Lorraine. naunawaan mo ba ako, ma'am? Oo, naintindihan kita. Hindi, may Kasi, sagot ako dyan, Jack. May sagot Inaano ko na ako. May ni sagot ako. Master. Ay, nila ko sa uli. Yun lang po. Ano? Hindi, totoo. Mm. Maganda yung tanong mo kasi
totoong may ginagawa talaga sila on the ground, hindi na makakabalik yung mga yan. Tingin ko nakaka-recruit pa rin sila. Pero yung armed forces natin, just the other day, di ba, nagkaroon ng enkwentro na sa Samar yata yon, na ang dami nilang nahuli ng mga NPA, mga baril, may mga namatay, etc., di ba? So totoo meron silang ginagawa. At saka talagang hinohold nila yung line. Pero yung armed conflict kasi, Jack, yung NPA, isang parte lang naman yun eh. Tuloy-tuloy pa rin naman yung recruitment sa Kongreso. Ang lakas nila ngayon sa Kongreso. Tapos ngayon sa international arena. Diba yung NDF naman, yung CPP, NPA, NDF, diba? Tuloy-tuloy sila yung ibang parte ng teroristang sindikato na ito. Kasi yung before si PRRD, ang hinaan nung ba't hindi natin napabagsak ang CPP is kasi tatlo yung tingin natin. Iba yung CPP, iba yung NPA, iba yung NDF. So, nakikipag-usap sila sa NDFP. No, ganun yung design ng CPP kung bakit ginawa nilang parang tatlo. Para maloko tayo, malito tayo. Pero after PRRD, alam na natin na iisa lang yan, di ba? So yung kahinaan ngayon, parang bumabalik sa dati yung panahon ni PRRD na ang AFP, much to my discouragement talaga, ba't hindi nila kausapin si Bongbong Marcos? Sabihin niya na, sir, nakikipagkaibigan kayo sa CPP, yung ginagamit niya yan sila Franz Castro, mga CPP yan. Ba't hindi nila kausapin? Alam naman nila. Actually, tinatanong ko sila, ba't hindi nyo kausapin? Di ba? Kausapin nyo sa lahat ng magiging kaibigan nila. Ano pa? Makabayan party list pa. Ang sagot sa akin, ginagawa nila yung on the ground. So bumalik nga sa dati. Unlike nung panahon ni PRRD, sabay-sabay kami nag-work na talagang lahat tinatamaan mo. Yung nasa kongreso, bawat sektor ng lipunan. Di ba tinatanggal natin yung maskara noon? Sinasabi natin si Carlos Zarate ay CPP. Ngayon, hindi nila ginagawa. Wala nagsasalita sa kanila. So, bumalik sa dati. Pero with regards to yung armed struggle, Jack, meron silang ginagawa. No? Tsaka ito, Doc Lorraine, ginawa to dati ito yung ganito yung ginawa noon ni Cory Aquino na pinalakas yung mga NPA, inalagaan. So, ganyan naging din yung ginawa ngayon ni Marcos Jr. Ang ano nga ho dito, ewan ko lang kung nabalitaan nyo ho, na may mga, wala pa namang 100% na totoo ito, pero may kanya-kanya daw na grupo. May sa Pulahan ng mga NPA, may sa Dilawan, may sa Kakamping. Yun daw, may mga ganyan-ganyan tayo nababalitaan ngayon. At yun, ba kanina? Ano yung sinabi? Nagdeklara sila ng ceasefire. Pero kahapon lang ay nagkaroon ng nagasik ng karahasan sa Balatan, Camarines Sur. Ang mga so ibig sabihin, ang mga NPA. So ibig sabihin, binubudol tayo. Hindi, ang kasi, ang dineclare nila is 24, 25, and 31-1. 4 na araw lang. 4 na araw lang, okay. Pero, mahirap kasi pagtiwalaan din yan. Yun nga, Master Judea, may tanong ako. Pumayag ang gobyerno sa ceasefire? Wala naman pong sinabi. Wala pong tungo ng gobyerno dito. Para sa akin lang, parang yung CPP, NPA na ang nagdidikta na gusto namin ng kapayapaan sa 24, 25 at saka 31-1. So far, wala pa naman po silang sinasabi regarding doon sa deklarasyon ng CPP. Alam mo, Master Judea, nung meron tayong asset sa loob ng BJMP, no? Ang kwento niya, nung lumipad yung aeroplano ni PRRD, nung kinidnap siya, yung extraordinary rendition ni PRRD ni Bongbong Marcos, di ba? Yung heinous crime na yon, yung lahat ng high-ranking na CPP, NPA sa loob ng BJMP at saka yung mga NPA na nandun, naghiyawan sila sa tuwa. Parang ang sinasabi nila, victory is at hand. Ganoon ang sinabi nila. Kasi doon pa lang, Doc, makikita mo na talagang nagkakampihan talaga sila against na Duterte. Oo. Yes, oo. Ganun yung intindi ko sa sinabi ni Jay na yung may CPP na kaalyado ng mga pink, ng mga dilaw, mga ganyan, di ba? Magkakaaway yung mga yan, magkaaway ang Akbayan at saka ang CPP. Kasi ang Akbayan ay breakaway group ng CPP yan. Pero as in fiercely magkaaway yan. So, pero ngayon bati sila, di ba? So ibig sabihin, Doc Lorraine, may nga talaga, may katotohanan din pala yun na talagang merong NPA sa mga Pulahan, may NPA sa mga Dilawan at Pinklawan. So sa madaling salita, ang gobyerno ni Marcos Jr. ay infested na ng mga... Ito maisingit ko lang, ma'am, ha? Kasi pinag-uusapan niyang iba-iba CPP, MPA. Si Risa, ma'am, asan siya? Ano siya? Sa Akbayan siya, di ba? Akbayan siya. So hindi siya miyembro ng CPP. Pero ang Akbayan, ang history niyan, dating mga CPP yan na nag-break away. Na hindi na sila nag-agree sa violent yung NPA, violent overthrow of government.
Pero nandun pa rin yung kanilang overthrow of government, pahihinain Yes. pa din yung gobyerno. 'Di ba? So nakikita mo yung mga tabas ng utak ng mga 'yan, Oo. 'di ba? Parang may sakit sa utak talaga pagkausap mo kasi lalo't lalo na pag expose ka sa ibang bansa na wala silang mga ganyang baliw, 'di ba? Kita mo talagang babaliw na mga like what Risa Ontiveros did, 'di ba? Yung lagi nagpapadala sa Senado ng mga planted na witnesses niya, 'di ba? Talagang sinasaktan ang Pilipino ng mga taong ito, no? Oo, So, ma'am, kasi medyo ligaw ako dito sa mga to. Pero ramdam naman ng taong bayan yung kanilang affiliation. Ito sila Llamas, doon din. meron silang common ground, 'di ba? Doon din nanggaling sila Llamas, Yeah. 'di ba? Pero gusto ko yung sinabi ni Jay kasi natin 'yon, i-explain natin 'yon. Yung genius ng CPP, yung lakas niya, ay yung broad alliances niya. Lahat pinasok niyan, kahit call center, kahit ICC nakakapasok siya, no, kahit lahat kinakaibigan niyan. Sila yung humaharap sa UN at sila nagre-represent ng Pilipinas, tapos yung mga kasinungalingan nila lumalabas sa United Nations, 'di ba? Yes. Pagka kahit humaharap kami nun sa UN, government na ng Pilipinas yung humaharap, tapos high level na delegation, mga secretaries, etc., ang paniniwalaan nila yung mga CPP. So, kasi inalagaan nila yon 50 plus years na talagang ginapang nila yon. What for? Di ba recently si Nery Colmenares meron siyang award from the University of Melbourne? Kasi Nery Colmenares ay CPP yan, operatiba yan, tigas yan, top recruiter yan, di ba? Bakit? Ba't nila nagagawa yun? Because nga of their infiltration. Yung sinasabi ni Jay, nakikita niya lahat sila. Yes, pag tinignan mo ang administrasyon ni Marcos ngayon, nakakangilabot. Kasi kilala namin sila. Ang dami nila dyan. Mga CPP, mga USEC, ASEC directors, ang nagpapalakad ng gobyerno, marami, komunista, CPP, NPA, NDF. Yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. He truly opened the portals of hell to our country. So I think that's the reason why na nagkakaganito ang bansa natin, ang gulo-gulo. Wala nang Yes. parang wala nang direction, Dok, eh. Wala nang direction yung bansa Yes. natin dahil Yeah. parang hindi naman natin masasabi na lahat sila ay guguluhin ng Pilipinas. Kahit papaano, mayroon naman dyan ng mga matitino pa. Kaya lang ang problema, gagawa ka ng matino tapos sisirain ng mga kasama mo rin lang kasi ayaw nila na mag-succeed ang gobyerno. Parang ganun. Tama ba, Yes, Dok? correct. Master Judea, na bullseye mo talaga kasi napakarami, the vast majority of our public servants are faithful and true. Mga kaibigan ko yan, kilala ko sila. Kaso, hindi naman sila nasa leadership position or Yes. pag nasa leadership position sila, nasasapawan sila, 'di ba? So, nakakaawa ang gobyerno ngayon, talagang walang kalaban-laban. Kahit tayo, we hate the government right now, but the government doesn't belong to Marcos or it belongs to us, atin yan. Kaya tama na pinupuna natin ang gobyerno kasi atin yan, 'di ba? Ano yung sinabi mo kanina, Doc Lorraine, nasa BGMP sila nagre-recruit? Ay, oo, grabe to. Ibig sabihin, Grabe to, grabe to. kaya pala nakatulay sila kay Madriaga. Correct. Yes. Oo. Grabe ito, habang nagsalita tayo ngayon, no, matagal na ang galing-galing talaga ng CPP, NPA, NDF, no. I really honestly admire them because very focused sila habang pinapaaway nila tayo, habang nag-aaway Duterte, Marcos, ginagalit nila tayo. Tuloy-tuloy ang recruitment sa BJMP, nagapang nila ang warden, na yung warden mismo ang nagbibigay ng opisina niya para doon ang mga anak natin pumupunta every Saturday na ang nagti-teach in sa kanila ay mga top cadres, si Vic Ladlad, Adelberto Silva, si Wigberto Villarico. These are the top cadres of the CPP, NPA, NDF na ang hinahawakan nila ay mga anak natin. Grabe, di ba? Grabe nangyari talaga sa Pilipinas. Tuloy-tuloy noong panahon ni PRRD, walang ganyan. No? Takot na takot sila, pero ngayon hindi na ganon. No? Lantaran na, Dok. But anyway, medyo mainit na, umpisa pa lang, mainit na usapan natin. Pero dito sa ginagawa ng mga CPP na to, talo tayo. Pero panalo naman tayo dahil itong Jose Maria College, Dok, ay i-congratulate muna natin dahil nanalo po sila, champion back-to-back. Back-to-back Champion champion. ang Jose Maria College. And at the same time, congrats. Dok, eto panalo. Etong keepers na inisyatibo ni Pastor Apollo Sikibuloy ay nabibigyan ng parangal ngayon dahil sa magagandang ginagawa sa ating mga kabataan. Baka meron tayo dyan may papakita sa screen na yung sa keepers. Congratulate natin dahil napaka-importante nito. Dahil Congratulations ito, Pastor Kibuloy. Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil alam mo natin, itong si Pastor Apollo Sikibuloy, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit naubos yung mga CPP, NPA dyan sa Davao City, dyan sa Mindanao. At ngayon, kahit si Pastor Apollo Sikibuloy ay ginigipit, ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga awards
dahil dito sa mga magagandang pagkakawang gawa at kabutihang ginagawa ni Pastor Apollo Sikibuloy sa ating mga kababayan, hindi lang sa mga matatanda, kundi sa ating mga kabataan. Sipin mo yung yung contrast Oo. Kasi yung isa, kidnapper ng kabataan. Nagre-recruit ng kabataan. Nagre-recruit ng kabataan. Oo. Ito si Pastor Kibuloy, tumutulong sa kabataan. At saka ito hindi pang eleksyon. Hindi. Kasi dati na itong ginagawa Dati ni na Pastor yan. Kibuloy, lalo na ngayong panahon ngayon. Ang dami ngayon na ginagamit ang mga sitwasyon para magpabango lang ng pangalan. Oo. Pati nga SSS ginamit pampabango ng pangalan. May mga ganun, bigla na lang gagawa ng mabuti. Pero ito si Pastor Kibuloy, dati na to, kaya ito napansin at nagkaroon ng award. Dahil matagal niya na itong ginagawa, so hindi po ito pakitang tao, ito ay legit. So congrats po, Pastor Kibuloy. Tama sinabi mo, Coach Oli, ano? Kasi kung yung mga MPA nagre-recruit ng mga masasamang tao para kalagmanin ng gobyerno, ito si Pastor, inuubos niya yung mga masasama. Di ba? Actually, hindi lang yan yung nakuha yung award. Marami na nakuha ang award kay Pastor. Kaya, Pastor, nakuha ka, congrats, and Merry Christmas sa'yo kan. Aayon din ang panahon sa atin. Galing no kung sila Castro nagre-recruit ng mga bata, si Pastor bata mismo ang lumalapit din sa kanya. Ganun. Kaya nga yung sinasabi nga nila na may na kesyo masamang tao. Kasi sa bata pa lang may kita mo eh. Halos sa buong nung nandun tayo, 'di ba? Halos lahat doon puro kabataan. So kung ito ay talagang may yung kinukwento nila dati na na masamang tao si Pastor, makikita mo yan sa mga kabataan. Kasi hindi yan mamahalin ng mga bata kung masamang tao talaga yan. At isa tayo sa mga patunay niyan na talagang mahal na mahal siya ng mga kabataan. Grabe, sobrang parang siya yung tinuturing talagang magulang doon sa kaya eto rin, congrats ko rin kasi nanood ako ng champion ng GMC Jose Maria College, no? Grabe, ang gagaling. Congratulations Sobra. sa inyo, ha? Oo, Congratulations, Jose Maria College basketball team. Congratulations. Doc, ano po masasabi niyo po dito sa award na natanggap ni Pastor Apollo Sikibuloy? No, kung kilala nyo kasi si Pastor, hindi na kayo magugulat talaga. Kasi 'di ba best friend sila ni PRRD, no? Opo. Kaya yung buhay nila parallel na parallel. Oo. Ang siguro if I would summarize it, yung pinakamahalaga sa kanilang dalawa yung kabataan. Lahat ng ginagawa nila ay para sa mga bata. Everything. At saka yung track record nitong dalawang ito, napakalinaw, no? Napakalinaw. Nung hindi pa uso na lumalaban sa CPP, si Pastor lumalaban na 'yan, no? Yes. So, and hindi siya tumitigil. Hindi siya tumitigil. Kung kaya binabawian siya ngayon. Ganun talaga tayo. Kahit ako nandito. Kasi binabawian ako, di ba? Kaya ako maraming kaso, binabawian. Ganun din si Pastor. Pero ano tinuturo niya sa atin? Matakot? Hindi. Tatag lang, di ba? Tuloy-tuloy mo lang. Kasi kung hindi ka titigil, nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang kabataan. So itong award na ito for Pastor talagang highly deserved. Kasi yan yung mithiin niya eh. A better country for our children, di ba? Na kabaliktaran naman itong ng CPP, no? At saka yung mga politikong magnanakaw na walang pakialam sa mga anak natin at sa bansang sinisira nila, di ba? Ayun. So, Doc. yeah, thank you, Pastor, no? Okay, thank you so much, Doc. And once again, congratulations, Pastor. At Meron lang ako idadagdag. Sige, dagdag mo. Kasi naalala ko nandun tayo nung birthday ni Pastor eh. Oo. Oo, talagang namigay siya para sa mga kabataan. Mga kabataan. Ito hindi mga taga JMC ay hindi taga KOJC. Lahat yan. Lahat. Ito award niya rin, ganun din. Ganun ang ginagawa. Hindi Para rin sa ito kabataan. Hindi rin to KOJC So hindi rin member ng KOJC. KOJC yan. matindi po itong ginagawa ni Pastor Kibuloy, hindi lang pang JMC, hindi lang pang KOJC. Pang-keepers pa. Pang-keepers Oo, pa. panglahatan At yan. Doc, may papakilala tayo, isa pang guest natin. Ito, taga-Japan to. Oo. Si Boss Dada. Boss Dada, narinig mo ba kami? Ay, magandang gabi. Ayan, mga bumati ka bossing. muna, kaibigan kapatid. Bati ka muna at indiretso mo na doon sa masasabi mo, doon sa award na natanggap ni Pastor Apollo Sikibuloy, brother. Ayun nga, magandang gabi sa lahat ng Banateros. At ito yung huling natin, huling Vox Populi episode for this year. Magbabalik tayo next year. Pero, ayun nga, napakaganda kasi ito yung huling natin. Ito yung huling episode natin for this year. Pero, meron tayong ganitong award na natanggap, hindi ba? Yeah. Nakakatuwa kasi katulad nga sinabi ni Doc Lorraine, expected na ito eh. Minsan kasi talaga yung mga taong pilit ibinababa ng kasamaan, inaangat yan ng Panginoon eh. Kaya makikita mo si Pastor kahit na ginigipit, hindi ba? Kahit na kung ano-ano yung mga bintang sa kanya, kung ano talaga yung pagkatao niya, kusang lumalabas at ipinakikita ng Diyos sa atin. So congratulations kay Pastor Apollo Kibuloy, yung JMC Kings, congratulations din. And of course, yung Team Pilipinas nag-gold medal din tayo sa SEA Games.
Ayun. So, once again, congratulations JMC and congratulations Pastor Apollo C. Kibuloy. At syempre, ipagpatuloy nyo lang po ang inyong mga ginagawang kagandahang na ito para sa ating bansa, para lalo pa sa mga kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ako naniniwala pa rin ako mga partner na yung mga kabataan ay pupwede pa rin maging pag-asa ng ating bayan kung mapapaganda lang ang edukasyon sa Pilipinas. So, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan. At isa pa nga sa pumutok na balita, itong pagkakamatay ni Yusek Cabral, na di umano ay nalaglag sa bangin. At ngayon, pinagdidiskusyonan ng mga kababayan natin Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, kung paano namatay. At ngayon, medyo malabo pa. Doc Lorraine, ano po ang masasabi niyo po dito sa pangyayaring ito? Master Judea at saka brothers, no? And like you said, wala pang malinaw, di ba? Pero what's interesting to me, what I find interesting, is yung kawalan ng tiwala ng taong bayan sa administrasyon ni Bongbong. So that right away, siya yung binibintang, di ba? Agad-agad, nakita natin on social media, kasi binomonitor ko yung social media, all over yan. So that's what I find interesting about all of this, no? Na agad-agad siya talaga yung inisip ng tao. At saka bakit naman hindi, no? Nakita naman natin sa net approval ratings, -12. Ganun ang ibig sabihin ng -26, Bongbong Marcos, na tapos na yung mandato mo, tapos na talaga sa tao dahil sa panloloko mo, pag nanakaw mo, lahat ibibintang talaga sa'yo. And even this, no, for me, yes, definitely, no, whatever it is, he's part of this. Whatever it is, whether it's suicide, whether it's foul play, whether he has to be blamed for this. Kasi if you look at kilala ko kasi si Yusek Cabral, nakatrabaho ko yan, no, very impressive yung kanyang record, di ba, yung work record niya, tsaka yung educational background, etc., di ba. Naaalala ko kasi si PRRD. Nung sinabi niya sa amin nung na-appoint niya kami, sinabi niya, there will be no financial rewards, sabi niya, but there will be psychic rewards. And he delivered on that. Talagang totoo, I've never felt the joy na naaakit ka sa bundok, tapos bubuti yung buhay nila. Gagawin mo lang yung trabaho mo, hindi ka magnanakaw, walang kapantay, yung nakikita mo, nabubuti ang buhay ng mga kababayan mo, at umaandar ang Pilipinas. And I'm guessing that at some point in Yusek Cabral's life, she was like that, di ba? Dahil public servant siya, 40 plus years, di ba? Tsaka maganda yung kanyang reputation until dumating siya until naging Pangulo itong pinakawalang kwentang Pangulong ito. Ayun. At sa akin, kasalanan ni Bongbong Marcos na ang dami niyang kinorap. Yan, kapag parehong-pareho ng tatay niya. No, kahit yung psychic rewards tinanggal mo. Yun na lang yung hinihingi mo. Hinihingi mo na lang yung pangalan mo malinis. Kahit yun, ninakaw niya. Dahil magnanakaw siya. Nako. But anyway, kung ano po yung opinion ni Doc Lorraine ngayon dito sa programa natin, yan din po ang nakikita natin na opinion ng karamihan sa ating mga kababayan. So ngayon, parang sabi mo kanina, Doc, maganda po ang record ni Yusek Cabral during those times na nakasama mo siya. Parang ngayon lang po nasira siguro. Parang ganun po ba? Yes. Yes. Like us. 'Di ba? Kahit naman nung time ni PRRD o yung maayos-ayos na mga presidente, pinagkakatiwalaan natin kahit papaano ang gobyerno. Pinagkakatiwalaan natin kahit papaano ang most trusted noon ay ang AFP. Is it the same now? I don't know. Boss D, I'm sorry, Doc. Boss D, ano ang masasabi mo dito? Medyo naputol ata si Boss D, no? At dahil medyo naputol si Boss D, ikaw na muna, Coach Oli, yung... Ako talagang napapaano ako dito, yung klase ng pagkamatay at saka yung reaction ng family. Medyo ang daming Ang weird, no? kababalaghan kung tawagin ko. I mean, uupo ka ron na ikaw ay di umano sabi ay siya ay may fear of heights. Tapos uupo ka ron, Kenin Road dito ata, no? So upo ka ron tapos we don't know if it's suicide o itinulak. Kasi kung suicide, parang unlikely na doon ka tatalon eh. 'Di ba? Yun yung fear mo. Marami, ano mo yung nangyari? Maraming questions. And tapos ayaw ipa-autopsy, yung mga ganong klase. Pero kung ako, this is just my opinion. Ang sabi is, it's lumalabas parang fake death. Yeah. Parang kung may tanim witness, merong tanim istorya eh. Ako na yung Coach Oli, maraming nagko-comment. Napapasa ako ng mga comment eh. Maraming consistent yung mga comment na to ha. Kasi kung niraw na buhay ka, pinatakas lang. Paniniwala ba kayo? Kasi walang autopsy. Hindi mo alam kung nahan yung walang lamay. Walang buro, walang lamay, walang plano. So ano yan, di ba? Tatlo nga daw ngayon tatlo eh. Ang unang hinala ng mga netizen, buhay.
At ito ay parang ano lamang, palabas. Pangalawa, pwedeng ipinapatay dahil dun sa mga hawak niyang dokumento na marami talagang may expose ng mga pangalan ng mga matataas na tao kaya ipinapatay. Pangatlo, Di umano, ha? Di umano, ha? Pangatlo, yung pangalawang nagpapatay, kundi yung pamilya. Kasi medyo pinaghihinalaan nila yung driver at yung asawa. Kasi first time in history sa kasaysayan na ganito ng mga krimen na ang mismong asawa mismo ang nagsasabi na walang foul play na naganap doon sa nangyaring yon. So, alam nyo naman, ang utak ng mga Pilipino malikot yan eh. So, ang katanungan, yung tatlo palagi na yan. Palabas lang, buhay pa talaga si Cabral, pinatay siya dahil doon sa mga dokumentong hawak niya, or pinatay siya ng pamilya niya dahil din dito sa nangyaring issue na to. Alam mo, kaya hindi rin natin... Nababasa natin, disclaimer Oo. nababasa lang po namin ito sa mga comment ng mga netizen. At hindi natin masisi yung taong bayan na nagkokomentary ng ganyan kasi the way they handled yung investigation, habang iniimbestigahan, lalo na dumadami ang tanong kasi hindi legit, hindi maganda yung pagkakaimbestiga nila. 'Di ba? Hindi iniimbestigahan lahat ng anggulo. Actually, Yung kay Gutesa ayaw imbestigahan. Oo. Yung kay Saldico ayaw imbestigahan. Tama. Ang parang naiimbestigahan yung laging palayo. Palayo sa mastermind eh. Oo. Yun ang nangyayari. Napapansin naman natin na napaka-inconsistent po talaga eh. Lalo na sinasabi ng driver, no, na nagpunta na po kami dyan kanina, tumambay na po siya kanina dyan, pero pinaalis kami ng mga pulis. Tapos pinaalis na pala sila ng mga pulis, bumalik pa sila doon. Tapos ikaw yung driver, alam mo na may pinagdadaanan yung amo mo na gano'n, iiwan mo mag-isa? Parang hindi ka nag-iisip noon. Yung Logic lang. yung Logic story, lang, diba? yung story niya, not telling eh. Oo. Tapos, ang nangyari pa dito, iniwan niya, pagbalik niya wala na. Natagpuan na doon sa baba na. Kung amo mo, ba't iiwan mo yung amo mo? Oo, tama. Di ba? Logic lang, ano lang eh. Common sense lang. Ba't ko iiwan? Sa'yo ako nagtatrabaho, dapat nandito ako. Tama. At ito pa, after noon, may nakita pa tayo na selfie na nakangiti siya habang nakaupo si Yusek Ayan, doon dyan, sa may... Ayun, Ayan, habang nakaupo siya doon. At ang nakakapagtaka pa dito, no, etong asawa, I'm sorry pero ito kasi napapansin ng ating mga kababayan, yung asawa, parang ilag na autopsy. Etong asawa niya na si Yusek Cabral. Na kung ako ang asawa, abay, ako pa mangunguna na magsasabi na i-autopsy mo yan. Gusto ko talagang malaman kung ano talaga yung ikinamatay ng aking asawa. Ako mismo ang mangunguna. Napapansin ngayon ng mga kababayan natin na parang may ilag, natatakot ba, nabayaran ba? Yun ang sinasabi nila eh. At nagkakagulo-gulo na nga sila ngayon eh. Sinasabi ngayon ng DILG secretary natin na ang balita daw parang nag-i-inspection. Paano mag-i-inspection yan? Nag-resign na nga yan. Di ba? So, pagulo ng pagulo ang istorya, parang halatang-halata na inilalayo tayo doon sa flood control para kung sususugan lang natin, itong nangyayari ngayon, palayo tayo ng palayo sa flood control kung saan-saan tayo pumapasok. Nandiyan si Boss D. Boss D, ano masasabi mo dito sa pangyayari dito kay Cabral, kay Yusek Cabral? Ayun nga, nagbabasa tayo sa social media. Nakita ko yung mga Pilipino. Gagaling. Parang ako na ikaw. Putol-putol yung mahina yung signal ni Boss D. Parang ako na ikaw, boss D. Oo. Medyo mahina yung signal mo, Boss D. Siguro balikan natin maya-maya yan. Pero Doc? dito, sa ano niya pa ba si Doc Lorraine? Andito ako. Ayun, Doc, baka may idadagdag pa po kayo doon sa mga narinig nyo yung mga sinabi namin, baka mayroong pa kayong gusto idagdag. Oo, narinig ko, grabe pala, dami palang speculations, Pero again, at the heart of this talaga, kaya napakahalaga ng tiwala sa gobyerno. Napakahalaga nun. Kasi nawawala yung agam-agam mo. Kunyari, i-compare nyo, si PRRD ang president ngayon. 'Di ba? Laking diferensya. Very big difference kasi mawawala yung agam-agam mo, that he's on top of the situation. Alam mo na walang cover-up, lalo na hindi kasi pati siya magnanakaw. Yung mga observations ninyo na may pinoprotektahan, di ba? Pinoprotektahan si Bongbong Marcos pag palapit sa Malacanang ay inilalayo talaga, di ba? Na nakakawala ng tiwala sa taong bayan yun. I don't think they understand kasi itong mga nakikita nating nakaupo diyan, mga second, third generation na mga trapo. Hindi nila pinaghirapan yung mga posisyon nila, mana lang sa mga magulang. So hindi nila alam yung pinaka-basic, 'di ba? Yung mga basic things about politics na politics is addition. So, kaya si Bongbong Marcos ang daming kaaway, unnecessary enemies, yung mga kaibigan pa niya, yung mga nagmahal sa kanya at talagang nagsuporta. Politics is addition, basic 'yun, 'di ba? Ano pang number 2? Tiwala. Tiwala is gold.
tiwala ng taong bayan, malaking-malaki. Sinungaling, budol ng budol. So, yung nakikita natin sa offshoot, yung ngayon kay Yusek Cabral, unfortunately, it's an offshoot of how the people view this administration. They cannot trust. -26 is the net approval rating of Bongbong Marcos. Yes. Ay, ibig sabihin nun, talagang walang president ever nagkaganyan, ever na ganyang approval rating. Nung na-depose si Erap, +10 yung kanyang approval rating. Si Gloria Arroyo, yung pinakamababa, +1. -26. Kaya itong nangyayari nga kay Yusek Cabral, why is that? Kasi DPWH, no? And ang perception ng tao, pinagtatakpan itong mastermind ay si Bongbong Marcos. Nako. So yun. Boss D, okay ka na ba? Okay na ang signal natin? Kasi alam ko ito si Boss D, marami Hello, akong hello. sasabihin dito tungkol Yeah. dito. Boss D, okay na ba ang signal natin? Ayan, okay na ba? Ayun. Okay na ba yung signal ko? O yan, maganda. Okay na. O maputi ka ngayon, ha? Ayun nga, sabi ko, Oo, hindi, kasi nakakaputi talaga pag kaya pala si Doc Lorin, ang ganda-ganda. no? Kapag na malinis na hangin, walang korupsyon, gumaganda at pumupogi ka. Oo. Pero nabantayan ko yung social media. Tawan-tawa ako kasi yung mga Pilipino talaga, adaptable, Bigla nagiging mga abogado, nagiging newscaster, bigla nagiging mga investigador. Lahat, bigla sila nagiging mga eksperto. Sabi ko nga, ibang klase talaga ang mga Pilipino ang gagaling. Pero wala ako talagang akong masasabi dun sa way nung pagkamatay niya, kung pinatay siya o isa lang ang bottom line nito na itong si Cabral, sabi niya ni Doc Lorin, matino itong tao noon Pero, depende kasi sa leader, kung ang leader mo matino ka rin. Kung ang leader mo, loko-loko, baliw, sabog, ganun ka rin. Tingnan mo nangyari, si Sec Vince, matino naman yan noon Maayos naman na tao yan noon Tingnan mo, noong pumasok siya dito sa administrasyon na to, ano nangyari sa kanya? Di ba na-corrupt siya? Hindi ko sinabing corrupt siya, pero nagbago yung isang matinong Vince Dizon noon. Biglang naging ganitong klaseng Vince Dizon ngayon. So, bottom line is, si Yusek Cabral, convinced tayong lahat na sangkot ito dito sa corruption. And kung matinong tao ito noon at biglang nadamay, after 45 years, biglang nasangkot siya sa ganitong klaseng corruption, ibig sabihin, may problema talaga sa administration na ito. Kasi whether inutusan si Cabral na mag-corrupt or naging corrupt siya dahil naging maluwag yung administration, ibig sabihin corrupt talaga yung sitwasyon at yung administration natin ngayon. So whether pinatay siya, tinulak siya, nadulas siya, ang natin, magkakasundo tayong lahat pare-parehas na itong si Yusek ay maraming nalalaman tungkol sa corruption. And kailangan talaga managot yung mga mas matataas sa kanya. Kailangan talaga yun ang habulin natin kasi kawawa yung mga nasa ibaba na napipilitan lang gawin itong corruption dahil inuutos sa kanila, sila ngayon yung mga napipressure, sila ngayon yung mga nagko-commit ng mga, katulad niya, may isa ring, di ba, nag-commit din ng suicide somewhere na dyan yata, sa Mindoro, tama ba yun? Meron din nag-suicide sa DPWH. So, imagine mo, napupush sila to do this dahil ayaw nilang mabulok sila sa kulungan, dahil alam nila mabubulok sila sa kulungan, and they end up doing this. Hindi, ang problema dito is yung corrupt na sistema na inintroduce nung administration natin doon sa mga matitino naman na mga government officials natin. Imagine mo 45 years. Hindi ako nakarinig na na merong naging kaso ito si Yusek Cabral ng mga previous na mga positions niya. Ngayon lang talaga So the problem talaga is yung administration ngayon, and kailangan talaga ng accountability. Kailangan talaga singilin natin yung administrasyon ngayon. Lahat ng mga nakaupo diyan sa gobyerno. Alam nyo, meron akong nakakwentuhan, kailan lang, tagal yung aming pag-uusap. Dati siyang secretary. Hindi ko na lang babanggitin kung kailang administrasyon. Pero nag-quit siya sa gobyerno dahil alam niya palubog yung klase nung leader, hindi talaga madadala. Kaya to follow up yung sinabi ni Boss Dada, hindi talaga madadala yung buong gobyerno sa kabutihan. Babagsak sila Ito yung nakikita natin ngayon na maraming nai-stress ngayon na malapit doon sa mataas, di umano, na talaga namumroblema, stress na stress, depressed, kasi nalubog sa kumunoy Kahit ano na ang gawin mo ngayon talagang, dahil sa sobra ng laki ng baho, sobrang nangangamoy na, kahit pagtakpan mo ng pagtakpan, meron lumilitaw. Kaya, alam mo, mga kababayan ko, huwag kayong magulat dahil marami pang malalaglag sa bangin, marami pang biglang, ang punto ko rito, yung medyo kababalaghang mawawala, mamamatay, lilipad. Kasi dahil sa nangyayari ngayon, malawakan po ito. Tama. Coach Oli, maputol kita. Nangyari kasi yan nung panahon ni Pangulong Duterte
natatandaan nyo, nung nag-all-out war si Pangulong Duterte sa peace and order and drugs, di ba kanya-kanya sila ng linis eh. Di ba? Yung mga pulis, yung mga asset nila, tinumba na nila, kaya nga ang daming mga biglang lumutang sa ilog, biglang may mga placard dito na adik ako wag tularan. Hindi ba sinisisi nila ngayon yon kay Pangulong Duterte eh. O ngayon, ganun din ang nangyayari. Nakikita mo, naglilinis sila sa hanay ng mga kawatan, naglilinis sila. Tapos isinisisi nila sa mga Duterte. Sabi ni Doc Lorraine, makikita mo talaga doon sa mga mga social media users na ang sinisisi nila dito yung administrasyon ngayon. Yun ang sinisisi nila dito eh. Pero kung makikita mo yung vloggers sa kabila, yung mga dilawan, ako pag nakita mo, ang sinisisi nila dito si Pulong. Na parang si Pulong daw, dahil daw nung Quadcom, tinanong yung tungkol doon sa magkano yung budget ng flood control or ng DPWH sa Davao, sinabi nga na 50 billion. Yun yung ginagamit nila na parang pinalalabas nila itong nangyari kay Cabral connected sa mga Duterte. So yun talaga makikita mo parang kakaiba talaga eh. Nakikita natin na meron talagang, alam mo yun, yung kasabwatan eh. Yung dilaw, yung pula, media. Makikita mo pati yung klase ng investigasyon dito. Parang, alam mo yun, hindi natin alam talaga kung saan patungo eh. Can I say Sure, something? sure. Can I say something? Kung ano yung pagkakaiba, no? Pagka ang leader mo ay maayos, no? So, si PRRD nun, kakain kami. Simpleng pagkain talaga, sobrang simple. Kung ano yung pagkain natin sa bahay, ganon. At tapos sasabihin niya, yung ending niya, okay naman yan, yung piniritong isda, whatever. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. Tapos gusto niya nakasarado yung mga ilaw sa Malacanang, walang mag-aircon ng sobra. Kasi hindi natin pera yan, pera ng taong bayan. Paulit-ulit yun. So kahit na entitled ako mag-travel ng business class, hindi ako nagbi-business class. Walang nagbi-business class sa amin kasi ang leader namin nag-economy. 'Di ba? Ano ngayon ang pagkakaiba? Itong si Bongbong Marcos, party ng party, may fireworks, di ba? At saka yung nag-sign siya ng GAA. At saka, in other words, from the very start, ang naging message ni Bongbong Marcos, hindi tayo nandito para magsilbi. Nandito tayo para magnakaw sa Pilipino. Ilan na ba yung nanakaw ni Bongbong? Di ba? Listahan natin yung gold, yung PDI. Biro mo, PhilHealth. Diba, yung contributions, personal contributions natin, PDIC, personal savings, yung kaliit-liit na mga savings natin kahit yun ginalaw niya. At nakikita ng mga nasa gobyerno yon. No, so anong message sa kanila? Ay, kanya-kanyang kulimbat pala tayo, tapos addict pa, mahina pa. So maraming mga ambisyosong umaali-aligid na gusto maging president. So kanya-kanyang fiefdom sila, kanya-kanyang kingdom sila, kanya-kanyang galaw, di ba? So lahat sumusunod, follow the leader talaga. So wala siyang moral ascendancy. Hindi katulad si PRRD noon. Nakikita namin, naninipa yan ng USEC nakita ko siya, nanipa siya ng USEC na for corruption. No? Just pag nalaman niya, corruption, talagang galit na galit siya. So, ibang-iba. Talagang, iba talaga yung leader na may moral ascendancy. Diba? Kilala nyo, diba, punta kayo sa bahay ni PRRD. Bahay ng isang pangulo na hindi nagnakaw sa Pilipino. Ayan. Diba? Fatal. Gusto ko lang linawin, mga kababayan, na ang opinion ni Doc Lorraine ay Yes. opinion niya. Okay? Akin lang Kanyang yan. opinion niya. Hindi yan ang Yan sa SNI, akin Si yan. Doc Lorraine pa. Okay, thank you very Si much. Doc Lorraine pa. Grabe, Si Doc tapos- Pero Lorraine ang kaya- opinion ni Coach Oli, opinion ng SMNI. Joke lang yun. Joke lang yun. But anyway, ito ang problema natin, Mukhang hindi na kasi nag-iisip itong mga medyo preoccupied na sila lahat kasi hindi nila alam kung ano gagawin nila para malusutan. Itong ginawa nilang mga kalokohan. Hindi na talaga sila nag-iisip. Paano gagawin ni Pulong yon na pinag-iinitan nga rin sila eh. Di ba? Ikaw ba, gagawa ka pa isang bagay na ikakasira mo kung sinisira ka na nga mismo sa pagkakataong ito. Ang problema kasi dito, yung flood control project, babalik tayo lagi doon. Kasi yung unang pinakamatinding issue na kinakarap ng ating bansa ngayon. Ang daming namamatay sa baha. Ang daming namamatay sa baha nang walang kamalay-malay. Sila ay umaasa sa gobyerno na ginagawa ng gobyerno yung tungkulin para pangalagaan ang buhay ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng paggagawa ng mga flood control projects na yan. Kaya sila na lumulubog eh. Naging complacent at umasa sa gobyerno ang ating mga kababayan. At ang masama pa dito, mayroong mga nagpapakamatay. Mayroong mga nagpapakamatay dahil dito sa problema na kinasangkutan nila. At nagagawa ito sa tingin ko dahil gusto nilang iligtas ang kanilang pamilya. Dahil sa takot, babawiin ko na lang sarili kong buhay kaysa madamay ang aking buong pamilya. Sa akin, parang ganun
ang Master Judea, hindi nangyayari lang dito? Master Judea, hindi lang maraming namamatay na mga sangkot sa flood control Kasi yung mga buhay ng mga yan, walang ano yan walang bilang yan. Walang kwenta yan. Alam natin sa impyerno punta ng mga yan Ang malaking problema dito, yung mga buhay na wala noong bagyo, noong baha. Yan. Yun ang importante talaga na talagang kailangan na lagi nating hina-highlight, lagi nating pinapaintindi sa tao. Kasi mga inosente yun Ito yung mga hirap na nga sa buhay. Ito yung mga nagtatrabaho ng marangal. Tapos ito pa yung naapektuhan dahil meron tayong ganitong klase ng mga leader sa Pilipinas So, yung mga sabi nga nila, yung mga namamatay, may mga panawagan pa nga na magpakatao naman kayo, namatay yung tao, medyo anuhin naman natin, parang irespeto naman natin yung namatay. Makikita mo yung tao galit, sa sobrang galit ng tao, hindi na nila kayang rumispeto dun sa mga tao na alam nila na nagnakaw sa atin hindi ba? So masisisi ba natin yung mga Pilipino na ganito yung galit ngayon na imbis makaramdam ng simpatya doon sa pamilya ng namatayan parang sinasabi pa nila na buti nga, ganito karma na yan na isa-isa na sila, hindi ba? Kasi ganun nakalalim yung problema ng bayang Pilipinas Yes. na magkakasama tayong sumisigaw, magkakasama tayong nagpo-post sa social media ng mga saloobin natin, pero nakikita natin parang walang nangyayari dahil sa sobrang lalim ng korupsyon, parang lahat nabili na nila Tapos ang magkakasama na lang tayo Ito na lang yung mga panahon na parang nakakapuntos yung taong bayan hindi ba? So, yun lang naman yung gusto ko idagdag. Sa akin, Boss D, tama yung sinabi mo, may punto ka doon. Kaya lang, tayo kasi parang napaniwala tayo masyado ng mga dayuhan na sumakop sa ating bansa na pagkakeso nakasutana, ganito, ganyan, kailangan wag nating babastusin yan. Ang problema kasi sa ngayon, sila na mismo ang nagbibigay ng pahiwatig na sila ay bastusin. Wala naman tayong problema Wala naman tayong problema tayo kapag pagdating sa kasi mahirap na usapin kasi ang politika. Kaya lang nagiging masama ang mga sekta-sekta. Kaya lang ang masama dito, nagagamit kasi sa politika. Doon sumasama ang imahe ng isang sekta pag nagagamit siya sa politika. Tulad na nangyayari ngayon, na alam mo na itong ginagawa nitong si Flavi, pamumulitika lang. Lalo-lalo pa ito, yung nakita Boss D, Doc Lorraine, na may inabot si dating Speaker Martin Romualdez na maleta doon sa isang pari habang nagmimisa. Siguro naman nakita nyo to sa social media at talagang nag-viral ito. So, ano po ang masasabi nyo dito, Doc Lorraine? Again, I'm grateful na nangyayari ito kasi natatanggalan sila ng maskara. Kasi nga yung history ng Pilipinas, lampas 3 siglo, 'di ba? 3 centuries na nakaano tayo sa Catholic Church, no? Hanggang ngayon, no, nandiyan pa din. So, parang nabansot yung pag-iisip natin. Yun. At nadadala tayo sa takot, 'di ba? Na talagang nakatanikala ang mga isipan natin. Yun. So ngayon yung galit natin, yung dinidescribe ni Dada na nagalit, mahalaga yon. Kailangan pakinggan natin yung galit na yon at wag natin sasabihin na nakasutano siya, no? Tama siya, may yan, nung sinauna na yon, si Jose Rizal, how many years ago binaril siya, over a century ago binaril siya dahil he was executed dahil lumaban siya sa mga praile, 'di ba? Sa Spain, 'di ba? So umuulit ang kasaysayan sa atin. Ang hinihingi sa atin ngayon ay mag-isip tayo, no? Mag-isip tayo na kasi lalo pati, no, ang CPPN, kasi si Flavi ay SVD yan yung kanyang congregation. Apo. Ang SVD is deeply infiltrated by the CPP. No? So, again, very diabolical, napaka-diabolical nang nangyari sa simbahan, hindi lang simbahan Katoliko, maraming kongregasyon ang ipinasok ng CPP, NPA, NDF so that yung ilang minors yun, I think 18 minors na kinidnap at dinala sa Divine Word sa University of Cebu, University of San Carlos sa Cebu, SVD yon. At ang SVD ang nagprotekta. Kung anong ginagawa ni Flavi ngayon, no, ang rescue yun ng NTF-ELCAC, pero they condemned it, no. So, at ang nagbigay takip sa mga CPP ay ang SVD. So si Flavi ganun din. Sa madalit salita, pinasok talaga kahit yung eskwelahan ko, no, nung high school sa all girls school ako, ganun din. Si Sister Merian Manansan ng St. Scholastica's University, hindi lang siya miyembro ng CPP, Central Committee siya, Saints ko, no. So everyday napasok talaga yung simbahan na talagang diabolical, no, diabolical yung nangyari sa Pilipinas na ang mga institusyon na ipinagkatiwala natin, ang kaluluwa natin, puso natin, mga anak natin, ay pala ipinasok ng mga demonyong ito, 'di ba? So
dapat mag-isip tayo, di ba? Dapat pa rin ba sila sa pagtitiwala natin? Syempre hindi na, no? Hindi na, mag-isip tayo. Wala hindi kayo dapat natatakot. Walang no fear. Ang tendency kasi, I'm sorry. Ang tendency kasi, ang nangyayari kasi, Doc, parang pag sinabing pare, dapat wala tayong opinion dyan. Kung ano man ang gawin nila, nasa kanila na yon. Hindi po pwede yung ganun eh. Kumbaga, nakasulat nga sa Biblia na pag ikaw ay may kasalanan, meron niyang kaakibat na kaparusahan. So, lahat tayo na nandito sa lupa, sakop tayo na nakasulat sa Biblia. Hindi po dyan exempted ng mga pare o kung sino man. Hindi ho ba? Natatakot kasi, karmahin tayong ganyan. Kung wala ka namang ginagawang masama, nagpapahayag ka lang naman ng opinion mo, parang wala naman tayong problema dun. Ano yung ginagawa ko, di ba? Nagbigay naman ako ng opinion. Pinakaisahan ako eh. Diba? Akala nila yung kaya ako kanoniko. Pinawala ako kanoniko. Simula nursery hanggang 4th year high school, Catholic school ako eh. Pero nagtatanong yung isang pare, kung saan ka daw ba nagsisimba? Sa General Trias, lahat ng simbahan nun. May isang pare na may statement daw siya patungkol sa iyo eh. Oo nga, hindi ko pa na mabasa yun eh. Pero mamaya sa kanya, pag nag-vlog ako, mumura-murahin ko hanggang gusto ko. Ayan. Wag ganun. Opinion ko to. Ngayon na. Wag. Basti, ano masasabi mo dito kay Father Flavi? Ay, dito sa nangyayari sa ating Katoliko. Hindi naman kasi dapat pinapansin yan to begin with dahil wala namang mga kwentang tao yan wala namang ambag yan sa lipunan, bakit pa natin pinag-aaksayan ng panahon yung mga hinayupak na yan pero yun nga sila itong mahilig. Sila itong mahilig sa separation of state and church and the state, di ba? Pero kita mo nakikialam sila sa estado. Sila pa mismo yung nagdedemanda na para bang walang kakayanan yung pamahalaan na mag-imbestiga ng sarili nila, di ba? And the fact na nakikita natin na itong pari na ito, yung mga backup niya ay puros mga makabayan, dapat hindi na talaga natin ito pinapansin. To begin with, hindi naman talaga yan wala naman talaga, optics lang yan kasi kahit naman anong gawin nila, mag-circus sila, mag-tumbling sila dyan, kahit lumunok pa ng saging na may balat si Dilima, walang magagawa yan. Walang magagawa yan. Kasi si Inday Sara, inevitable, magiging presidente si Inday Sara sa 2020. Inaantay na lang ng mga kababayan natin actually. Lagi ko nga sinasabi, kahit sa kapag may makakausap ako, sabi nilang haba nung 3 years, parang di na natin kayang antayin yung 3 years. Sabi ko, gaano man kahaba yan, matatapos yan. At pag natapos yan, magsisimula tayo ng bago. Tapos dire-diretso na yan. Ganun lang yun. Yung mga sila, father addict, ex-addict, kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya, wala yan. Walang magagawa yung mga pinag-aatupag nila yan kay Inday Sara. Hindi nila kayang buwagin si Inday Sara. Tapos na yung kanilang chance. Meron silang 3 taon para sirain si Inday Sara. Hindi sila nagtagumpay ron. There's no way sa lahat ng mga corruption na ginagawa nila ngayon, lahat ng expose na ginagawa ng Panginoon para makita ng taong bayan, gano'n sila kabulok. There's no way na yung mga susunod na taon nila, kaya pa nilang sugatan si Inday Sara. Wala na yan para sa akin. Totally agree. I totally agree. At saka yung nakita natin yung November 30 na rally, di ba? Nilangaw Sila yun the same group of people, di ba? So, maingay lang sila kasi may infiltration ng media, meron silang pera, funded sila, pero nakita mo wala, di ba? Maingay lang, lalaki lang ng mga bunganga, pero sa atin ang tao, at saka yung destiny ni Inday, hindi nila mapipigilan yan. No, I think that Inday has really earned her destiny. Ang swerte-swerte natin kasi napakaliwanag na takot sila kay Inday. Sino ba takot kay Inday? Mga terorista, mga kurakot, di ba? Kahit yung CIA, takot sa kanya. Ang astig ni Inday, ang ibig sabihin niya, presidential talaga siya. Presidential itong ating Inday, no? Special talaga. Yan. Good news. Ano lang medyo nakakapagtaka lang kasi sana hindi itong simbahan, hindi double standard. Kita naman natin before sa mga ibang presidente, sila maingay sila. Ngayon bigla silang tahimik. So parang ano na nangyari? Parang tapos lumabas tong picture na to, maleta na. Ayaw na nila yung envelope sobre na, kaya siguro imbis na pansinin yung confidential funds ni Bongbong Marcos, yung ghost projects, yung mga flood control projects, silipin na lang natin yung confidential funds ni BP Sara. May maleta yan di ba? Pero kung nakaka ako, kasi maleta yan Million lang naman yan, di ba? Bakit ka mag-aabot ng kalaking halaga sa abuloy na walang pabor?
Baka may magmura yan, ha? Di natin alam. Kasi katulad Hindi daw yan ginagawa ni- hindi daw yan cash o chalice daw. Yun ang ano nila. Yun ang kanilang Char. hindi daw yan cash kasi hindi naman daw sila tumatanggap. Pero consistent consistent yung yung si Pagsisinungaling. Romualdez mahilig talaga sa maleta. Tsaka Very congrats. consistent. Very Talagang trademark consistent. niya ang Mareta. Yeah. Congrats Kaya kay nga pinalitan na congrats yung kay pangalan Father. niya eh. Siya na si Martin Romualdez. Kasi Kasi hindi naman rito Hindi naman big deal dito kung 1 million naman ng maleta na yan eh. Ang big deal dito is harap-harapan tayong binabastos, biruin mo. Loob ng simbahan yan. Sa bagay, hilig naman ng administrasyon namang bastos ng relihiyon. Ginawa nila yan sa KOJC eh. Yes. So ngayon, ginagawa na naman ulit nila sa ibang relihiyon. Diba? So kung ano yung ano na sa kanila yan eh, sanay na sila dyan sa ganyang gawain na bastusin nila yung mga, kasi ito, naipakita mo sa publiko na may issue ka na nga na ikaw ang mastermind sa nakawan sa kaban natin. Tapos papakita mo pa lantaran na may inaabot ka sa pare. So ito nga ay lantaran na talagang pangbabastos sa mga relihiyon. Palagay ko Jay, palagay ko matagal na to kasi kita mo di ba si Romualdez ngayon nung lumabas yung mga iskandalo, nangayayat yan eh. Mataba pa siya dito eh. Dito sa video na to, pa siya, busog pa siya. Hindi pa sila nahuhuli niyan. Kaya siguro sa sobrang dami ng pera, sabi nga ni Zaldi ko, na kailangan pa nilang bumili ng mga mansyon, magkasya lang yung mga pera nila. Sa sobrang dami siguro, yung iba, pinapamahagi na nila. At yan na nga. Tsaka hindi sila natatakot Hindi sila natatakot na makuhanan sila, mabidyohan. Lantaran na nga. Ito ang problema natin dito kasi, bakit wala man lang sinasabi dito yung CBCP? Na alam naman natin na itong ginagawa ni Flavi, pamumulitika na talaga, pagsali na sa politika eh. Kasi si BP Sara lang ang tinutumbok niya eh. Parang ibang mga corrupt talaga, yung mga nagnakaw talaga, hindi naman niya napapangalanan. Silang grupo nila, BP Sara talaga eh. Malinaw na malinaw yan. BP Sara talaga. Yun Ang ang gusto nila problema, paalisin. Master Judea. Ang problema, walang maleta si Inday Sara na pwedeng ibigay sa kanila eh. Yun ang problema. Kaya yun ang malaking problema natin. But then again, Sino ba yung Flavi na yan? Saan Yan ba yung dating Flavier, adik? Yung Nakuha mo. Oo. Di ba? Kala ko si Flavier. Sino ba pinag-uusapan natin? Kala ko si DOH. Pero, kahit anong gawin nila, Boss D, Doc, kahit anong gawin nila na pagtitibag kay BP Sara Duterte, sabi mo nga kanina 3 taon na sila, yung pagkakataon nila, sinayang nila. Natibagin sana si BP Sara Duterte. Ngayon, wala na. Kumbaga, expired na. O, ito tuloy. May bagong labas. Ang pahayag 2025, end of the year. Ano, no? Ito ay sa Publicus Asia, no? Parang lumalabas dito na walang visa yung mga paninira nila kay BP Sara Duterte. Kasi ay layo, Sara Duterte Carpio, 34%. Approval, trust rating, 31%. Oh. So, Uy, Master Judea, mabisa para kay Inday. Yeah. Diba? Salamat kasi para hindi nila naintindihan yung psyche ng Pilipino na ayaw ng Pilipino na nang aapi ka, di ba? At saka yung hindi nila talaga kilalang Pilipino, itong mga elitistang ito, yung mga Einstein na nagsa-strategize niya, no? Yes. Na ang gusto lang ng Pilipino magsilbi ka lang. At saka number 2, yung ginawa kay PRRD, no, tatay ni Inday, yung pang-aapi na gano'n, panggigipit sa Duterte family. And of course, number 1, si Inday alam nila hindi magnanakaw. So, binigyan na nila, dahil sinisiraan nila, nasasagot ni Inday. Di ba siya yung COA na most pinakamataas na COA ranking for 3 years running, no, unmodified opinion. So, nabibigyan ng oportunidad si Inday, thanks to them, na ipakita sa Pilipino kung gaano siya kalinis, gaano siya katatag, at gaano siya qualified to be president, no? Yes. Mabisang-mabisa sila. Mababa yan naniniwala ba kayo na 31%? Hindi, no. No way. Ano yan? Pinadidik actually, kung makikita mo, parang less than 10% nga lang yung agwat ni Inday kay Bongbong eh. Ano Hindi yan? totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi kung talagang yung boses ng tao bayan ng yun natin, dito na nga lang sa Japan, grabe. Pag may nausap kang Pilipino rito at nagtatanong sa'yo tungkol kay Pangulo, umiiyak pa. Yes. As in, ganun talaga sila ka emotional at ganun sila ka emotionally attached sa mga Duterte. So yung ilang percent, 34, wala yan. Mababa yan feeling ko actually. at least mga 70% yan. Give or take. May Pero karga yan, parang election lang yun eh. Parang election pinapakita lang. nila dito na kayang habulin eh. Dito sa pinakikita nilang Kuya Dana, hindi ako naniniwala kay Marcos rito. 22%. Alam ko, nekalim ko. Nekalim ko 20% no, si Marcos. Lokohan. Ako naniniwala ako positive. Ayoko naman. Positive yan, negative. positive yan. Positive yan. Ang nakakahiya pa dyan, no, yung kay Soto.
Mas mataas pa yung percent ni Soto kaysa Oo, diba? kay Marcos. Lokohan to Siyempre, eh. madaming fans ang Itbulaga, kayo naman. Normal yan. Siyempre, ano yan eh, ang tawag dito, bulagaan yan, malaki ang, kaya, pero wala tayong paki dyan sa dalawang yan, kay Boji D, tsaka kay Tito Soto. Yung kay Marcos, pinataas na nga nila yan, bagsak pa rin. Yeah. Yung kay Inday naman, pinababa na nga nila yan, mas mataas pa rin. Diretso, okay na, ano ano? yan, lokohan Basta yan. wala sila magagawa, Boss D. Wala sila magagawa. Si VP Sara Wala na. Duterte ang magiging presidente Partner. sa 2028. Eh, wala bukas. silang magagawa dyan. Sa Bukas 2027, malamang may ano na naman sila rito, may survey na naman ng palasyo. Sarili Ay, nila. pag-survey sila kahit lunurin ni Claire Castro yung sarili niya sa Inidoro, walang walang magagawa 'yon. Si Inday Sara, this coming 2026, full blast ang ano nila, Yan. ang atake nila kay Inday because yun na talaga, ito na yung huling taon na kumbaga last huran nila. Yes. Sa by the end of 2026. Wala na. Ano na 'yan? Magshi-shift na 'yan. Si VP Sara by 2027 magde-declare na 'yan. Tapos na laban. At by 2027, makikita mo, malaki na yung pagbabago natin. Ayan. Pero mga tataas yan. administrasyon na to, Ako sa maniwala tingin kayo. ko. Maniwala kayo, Tataas yan si ano na to. Bongbong. Magpapositive lalo. Kasi ang dami na problema, kailangan tumaas yan para positive na positive. Pati nga SSS pinagmalaki na eh. Pinuin mo. Yung Pati yung tawag dito utang, yung alam mo yun sa may SSS yung calamity fund. Panahon pa ni Pangulong Duterte. May Wala calamity kaya fund yan. na Pera mo panahon yun. pa ni Pangulong Pinoy. May calamity fund na eh. Walang due talaga. Mantakin mo sa sobrang wala siyang ginawa sa bayang Pilipinas. Pati yung trabaho ng SSS, pinagmamalaki niya na, walang hiya. At ang masakla pa dito, yung pera sa SSS, pera natin yun. Tama. Tapos tutubuan pa nila, tayo mismo may-ari ng pera. Tutubuan nila pala. Doon mo talaga 7% lang makikita. daw. Kaya susunod Kaya nila doon kaangkinin makikita si yung Kitty. Kukunin niya ng Kaya anak dyan mo yun. makikita talaga, ito si Bongbong. Mahina talaga, dyan mo makikita na mahina talaga si Bongbong Marcos. Bakit? Kasi, tingnan mo, nung si Pangulong Duterte, nakita niyo yung mga pulis, tinaas niya yung sweldo ng pulis. Alam niyo kung bakit niya tinaas ang sweldo ng pulis? Kasi ang pulis, mahilig yan mag-lump sum. Yung sweldo nila, let's say for 2 years, Inuutang na nila. lump sum nila yon. O kasi nga kulang yung kanilang kulang yung kanilang sweldo. So nangungutang sila. So for 2 years wala silang sweldo. Alam mo ginawa ni Pangulong Duterte? Hindi naman sila pinautang pa ni Pangulong Duterte. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, tinaas yung sweldo nila para hindi na sila mangutang. Mantakin mo dito, ina-advocate ni Bongbong Marcos na mangutang kayo sa SSS. At pag hindi pa kayo natuwa, mangutang pa kayo sa PhilHealth. Ibinabaon talaga ni Bongbong yung yung mga Pilipino sa utang eh. Imbis na tulungan mo, maglagay ka ng programa para itong mga Pilipino mabusog, mapakain mo, hindi mangutang. Ang solusyon niya, mangutang kayo. O ganyan klase ng utak meron yan. Ewan ko kung bakit may nagtatanggol pa rin dyan. Doc Lorraine, na-congrats mo na ba yung kaibigan mo? Si Torre? Na-congrats mo na ba siya? Ang galing yun, ang magaling si Torre. Oo, mantakin mo. Tama nga naman tamang-tama 4-star general eh. 4-star general manager yung nangyari sa kanya. General manager. Doc Lorraine. Pero sa atin, yung kay Torre, hindi talagang kakalimutan yung ginawa niya, 'di ba? Kahit na ano pang gawin niya. Uy, at yun, nawala si Doc Lorraine. Pero yun, pag-usapan natin yung kay Torre. Diretso na natin eh. Na-open na natin si Torre. Isipin mo PNP chief Ngayon magiging magta-traffic na. Magaganon-ganon niya para si Ganun na eh. Maruhas na siya. Pero parang kung ako yan Oo. ano na lang yung respeto mo na lang sa sarili mo. Kasi lumalabas yan, parang Consuelo de Bobo. Parang, sige, okay tinanggal kita, ininsulto kita, ilang araw ka lang PNP chief, bigyan na lang kita ng Kaso, sa iyan. ako dyan, may isang komento ako sa post sa yan dyan sa pagka-promote ni Torre na na kaya daw siya inilagay dyan. Ito post lang naman to ng netizen na para matrace yung mga lakad ni BP Sara. Pwede rin. Basahin ko lang to Oo, bakit inilagay si Torre Torre Ring sa MMDA? Kasi plano yan na sasakyan ni BP Sara ay gipitin or parang malaman kung saan yung mga lakad. Oo, kasi Sa bilang tingin. MMDA General Manager, ang mga nagpapaalam kasi dyan, yung mga VIP, papaalam sa kanila, dadaan si Presidente sa ganitong lugar, dadaan si Vice President sa ganitong lugar. So, malalaman nila kung saan yung mga pupuntahan ni BP Sara Duterte, basta yung mga VIP, diba? Sila Speaker Martin Romualdez, kung sino man na VIP na magpapaalam sa kanila para i-clear yung kalsada, malalaman nila ngayon. So may punto yung comment May ng punto. netizen na yan, May punto. na talagang pwedeng ang gawin si Torre na naman ang gagamitin para
gipitin itong si BP Sara. Oh, kasi po pwede nga pa. Alam nyo mga dadaan partner, Sara sisingitan ko yan Sige, yung sige, go ahead. napakaganda nyo ng topic. Ah. Alam nyo, kay malayo, kay malapit sa katotohanan yung comment na yan ng netizen. Bakit? Nag-iisip ng masama. Bawat ginagawa ng gobyerno, yung mga netizen laging merong pangit na naiisip doon sa ginagawa nila. Kahit maganda naman, yung layunin o hindi naman political yung layunin, bakit laging yung tao, negatibo yung tingin doon sa ginagawa nila? O, dyan ngayon papasok yung sinasabi ni Doc Lorena. Negative 20, ilan ba yun, Doc? Yung kanyang trust rating? 26. Negative 26 yung kanyang trust rating. Yun na yun. Dyan mo makikita yan. Bakit merong extraordinary na mga Scenario. tawag dito, parang analysis yung mga yung mga netizens sa social media. Kasi nga wala na silang tiwala talaga kay Bongbong to the point na kahit anong gawin niya ngayon from this day on, tomorrow sa susunod, wala na, hindi niya na yan kayang bawiin. Ang tao hindi na mabubura sa isip ng tao yung kahayupan na ginawa nila for the past 3 years. Talagang na yun eh. So whether may punto yan o wala, it boils down doon sa karakter ni Bongbong Marcos ngayon at saka yung anong klaseng leader siya ngayon eh. Wala na talagang tiwala yung mga Pilipino. Pero yung maganda doon, sana natututunan nila na yung kapangyarihan na hawak nila ay nanggaling sa Pilipino, na nanggagaling sa tiwala ng taong bayan sa kanila. Pag nawala na yung tiwala na yon, wala ka ng kapangyarihan. Meron kang titulo, oo, pero kainin mo yung titulo na yan kasi ang masusundan nila ay yung mas nakakababa sa iyo, like the Vice President na pinagkakatiwalaan. Sa madaling salita, ang tiwala ng taong bayan, ginto yan. Dapat alagaan mo yan. Huwag kang budol, huwag kang sinungaling. Pero mukhang hindi nila naiintindihan eh. Kasi hayagan kung harapan, walang kahihiyan yung pagsisinungaling at pagtatakip kay Bongbong Marcos, etc. Diba? Wala nang, sinayang niya yung political capital niya. Ito, meron lang Kaya- ditong sinabi si John Vic Rimulya, di umano, mapipilitan si Torre na magretiro ng maaga sa pagiging pulis kapag tinanggap nito ang posisyon sa MMDA. Ano masasabi niyo dyan mga partners? Ako, wala sa buhay niya. Basta yung kasalanan niya kay Pangulong Duterte, magbayaran niya yun. Pulis ka man, o kahit matanda ka na, o wala ka na sa posisyon, kukunin ka rin namin. Alam mo sa ako kagagalhin? Sa Egypt. Gagawin ko sa pera. Layo nun. Gagawin ko sa pera. Egypt, yung lugar, yung bansa. Oo, Kasi sa sa atin kagagalhin. maraming Egypt eh. Gagawin ko sa mami. Hindi yan yung jeep na di kuryente Hindi yan yun. Hindi yun. Sa akin napansin ko lang dito kay Torre, hindi ko alam kung may pagkamasokista siya eh. Kasi doon pa lang sa sitwasyon, natatanggalin ka bilang PNP chief, napakasakit na nun. Kung normal kang tao, magagalit ka, magtatampo ka, at magagalit Hindi ka talaga normal doon sa yan, mga Jude. tao nagtanggal sa'yo. Hindi normal yan, bobo yan. Ay, kaya pala. Para gawin mo yan sa KOJC yung ginawa mo ng 16 days, bobo ka. Kaya Oo, nga. Sobra. Sigurado ako tuwan-tuwa yan sa doon sa general manager niya. Tuwan-tuwa yan. Sabi ko nga sa inyo, may may hablig yan. Walang hiya from law enforcer naging street sweeper, parang nakakababa naman nata ng dignidad yun. Hindi naman natin inaapi yung mga street sweeper kasi malaki ang naitutulong yan sa sa bayan. Oo. Ang sinasabi lang natin, being a 4-star general na ang hinihead mo or ang nililid mo, peace and order, drugs, hindi ba, mga police, intelligence, yan yung nililid mo na na grupo, tapos ngayon nilagay ka lang diyan and then tuwan-tuwa ka. Yun nga. Kaya nga nagtataka ako, Boss D. Nagtataka ako kung bakit parang sa kabila nito mga pinagawa sa kanya, parang nakakaharap pa rin siya ng straight na mukha sa taong bayan. So, kahit sa sarili siguro niya, hindi siya nahihiya, no? Parang ganun eh. Nagtaka, wag ka na magtaka. Sabi ko nga sa iyo, ito si Torre, may may upuan na yan sa kanan ng ni Lucifer. Ay, sa pusa. impyerno mapupunta yan. Parang Wag ka na siya magtaka napapalit? kung bakit makapal ang mukha niya, nakakaharap pa sa taong bayan, makapal ang mukha niyan, bakit nakakapagpa-interview pa yun all. Yung ginawa lang sa kanya, 82 days ginawa kang PNP chief, matapos mong gawin lahat ng kademonyo na hindi nila kayang gawin, ikaw ang gumawa. Ang sakit nun. Yun nga yung katanungan ngayon eh. Kung hanggang ilang araw si Torres sa pagiging Sa pagiging general kasi manager. ang balita pa dito,
Hindi, is parang inilagay siya diyan para lang para mapalitan na yung 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 sa kasi kailangan PNP niya magpwersa tapos tatanggalin din daw siya agad diyan. Malay nyo, mga partner, malay nyo. Magpapwersa siyang magretiro kasi yun. ano yan, malapit na rin kasi magretiro si Nartates. Hindi naman siya pwede mag-retire ng 3-star general siya kumbaga magre-retire siya ng acting PNP chief siya. Tama So yun. isa yan sa mga, pero syempre tayo nakikita natin yun si Torre dahil mahina nga utak niyan, hindi niya nakikita yan. Para sa kanya, mahal ako ni BBM kasi binigyan pa ako ng posisyon. Ayun, yun ang pagkakalam niya. Pero pag tinanggap niya yan, tapos tinanggal siya after 1 month, Ayun nga yun sobrang tanga mo na niya. Ano pang palusot gagawin mo Para dyan? bitawan niya, yung Tinanggal pagiging siya. 4-star general, papainan siya ngayon ng medyo malaki-laki sweldo. Pagkatanggap niya noon, siguro mga after 1 month, tanggal ulit siya doon, no? Walang niya PNP chief pinaglaruan, no? I mean, degrading yan sa buong Pero palagay ko, kapulisan, ha? Pero ang gagawin ginawang yan, clown dyan. Ang gagawin niyan, palagay ko, kasi nga, di ba, nung narinig nila na kaya niyang hilain si Pangulong Duterte, papunta doon sa aeroplano nung kinidnap nila papuntang ICC, kaya gagawin siyang tagahila ng mga masisirang sasakyan dyan sa Malay nyo, partner, malay mo, maging effective si Tory dyan. Magaling maghukay, taka magtanim yan. Kaya ikaw, wag ka na kung saan nagpa-park. Tsaka kasi kaya naman nahimas ni Marcos na may pagkabobo tong taong to. Sabi niya, kaparehas ko to. Diba dati sinabi niya si Pastor daw tumatagos-tagos daw sa dingding. Si Marcos sabi niya nakakausap niya si nakakausap niya yung tatay niya. Ay, Mats. So ano sila talagang may Common denominator. parehas silang may may saltik. Si Bongbong Marcos marunong kumilatis ng bobo, eh. Sabi niya kapwa ko bobo to. Parehas kami kaya kailangan dito to. Pero kuya, Di umano, ha? Di umano. pero kung sa uli di ba, MMK Emmanuel ko na siya. Parang ang harap magkaroon ng violation, no? Parang gusto ko magkaroon ng maraming violation, eh. Tatanggalan ka ng pasensya. Parang gusto ko magmano ito, eh. Pag nagkaroon ka ng violation, baka ipatapon ka sa ICC, sabi ni Mark Lopez. Yari ka. Ay, gusto ko yan. Masarap magkain nun, eh. Malamig. Alam mo, hindi pa ako nakakakain ng yelo, eh. Pero, Kaya gusto ko rin. Ito si Jay. Speaking of may isa pang breaking news. Yan. May inaaresto na. Sino? May inaresto ngayon Naku lang. po, buti naman. Eto, inaresto. Breaking news, sabi ni Ramon Tulpo. Ano daw? sabi niya dito, aarestuhin na si Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw ayon sa aking Tweety Bird. Walang Tweety Bird May yan. Tweety Bird din siya. Walang Tweety Bird. Si Palsis, Tweety Bird din ang tawag niya. Ito Baka yun ang Tweety Bird niya. Baka yun, baka isa lang sila. Parehas silang kaaway ni Jack. Bakit ito si Mon Tulpong hilig sa bird, no? Parang ako nararamdaman ko siya. May nararamdaman ako sa kanya. Babasahin natin yung post niya. Tukoy na ng mga otoridad kung saang lungga siya nagtatago. Sabi ng aking Tweety Bird, may warrant galing sa International Criminal Court or ICC ang pinangahawakan ng mga otoridad. Matatandaan na si Bato ay may kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa walang awa at puknat na pagpatay sa mga drug addict at drug pusher noong siya ay hepe ng PNP. So, alam mo, sinabi din nila yan, eh. Si Bongbong Marcos, sabi niya, maraming makukulong bago magpasko. Wala pa rin. Ibig sabihin fake news to, no? Kasi 6 hours ago lang niya. Alam mo, Mamo Ramon, kung ako sa'yo nagpapahinga ka na eh. Malakot ka na makainin ng lupa. Dapat gumagawa ka ng kabutihan, hayop ka. Ay! Nasira yung mic. Anyway, uso ngayon ng baliw. Kita mo, lumabas si Trillanes. Nandiyan yan si Tulpo. Tapos sino pa yung mga baliw na lumalabas? O yung mga humahamon kay Attorney Guanzon. At kung sino-sino pa. Uso ngayon yung mga baliw. Kumbaga, ang galing nga talaga ni Marcos Bosdada kasi napagsama-sama niya lahat ng may mga saltik. Pero first time in history yan sa lahat ng presidente na tumungtong sa pagiging presidente ng Pilipinas. Kauna-unahan si Marcos na napagsama-sama niya lahat yan. Biruin mo yung mga Pulangaw at Dilawan na pagbati niya. Si Trillanes, si Gadon na pagbati niya, si Risa, si Kiko na pagbati-bati niya lahat. So lahat napagsama-sama niya sa isang kupunan. Yun yung project nga, eh.
Yan yung project niya. Meron sila, Oo, matatapos mas na daw. madali kasi. Mental Maganda hospital. yun. Maganda yan. Jay Guevara, kung napagsama-sama na niya, madali na itapon yan. Diba? Kasi, Oo, madali di ba, itapon, basura, eh. pagkalat-kalat yung basura, mahirap linisin, pero dahil pinagsama-sama na ni Bongbong, madali na natin itapon, no? Konti Ayun. na lang, itatapon Tama, natin tama. mga hudas. Pero mabalik tayo dito kay Senator Bato. Kung halimbawa, no, merong warrant of arrest from ICC, pwede ba isikreto ng DOJ yan or ng law enforcement ng Pilipinas? Parang bawal ata yun na itago eh. Ewan ko ba, paano ba? Hindi, tsaka meron ruling na inilabas ang ang Supreme Court tungkol sa sa extradition. So, yun, dapat i-consider nila yun. So, yan, diversionary tactic yan. Kailangan talaga nilang mag-activate ng mga baliw para maglabas ng mga baliw ng mga balita para yung mga kabaliwan nila hindi mapansin ng mga tao. Ganun lang Very yun. good. Basta Very wag good tayo, analysis. Sa bagay, no, Kasi, kasi nawala na rin yung topic kay na nawala na yung topic na yung sa mga pasabog ni Aimee. Nawala na yung topic kay Saldico. Nawala na yung nawala na yung topic sa Pork Barrel King sa Magtito, kay Sandro Marcos at kay Martin Romualdez. So ngayon, talagang gumagawa nga sila ng mga issue para matabunan yung sarili nilang issue. Kuya, ako naniniwala ako hindi nila mahuhuli sa Senator Bato. Alam mo bakit? Nakusap na kami nun. Uy. Nakakus na no eh. Minus na ko no. Ha? Ano? Minus na ko no. Pinos na mo? Ang sabi ko, nakus ako nag-viral eh. Sabi ko, malabo yung mahuli sa Senator Bato. Pukus na ko yung manolo ko. Si Manolo. Malabo yun. Ano ka ba? Nasa pinag-aralan yan? Tsaka kakampi niya si Darna eh. Tama, yung bato. Malabo. Kaya nga 'di ba ngayon nakita nyo 'di ba? Biglang naglabas naman ng statement si DILG Secretary na si Bantag daw marapit na nila mahuli. Walang Wala sila daw? Bantag. Si Bantag Balik na naman daw kay nila Bantag. mahuli. Nasa Cordilleras daw. Walang yan. Laki-laki ng Cordilleras eh. Walang Diyos. Tagal-tagal nila hinahanap. Di nila mahuli-huli. Ay, ibig natin sabihin dito, lahat ng klaseng balita ilalabas ng mga yan basta lang maligaw ka. Kaya tayo mga vloggers, mga influencers, kung ano man ang tawag nila sa atin, tayo na lang yung Yun ang obligasyon natin. naglalabas ng mga totoong issues eh. So, let's be consistent. Doon lang tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus dyan sa mga Tama. pinapalabas nila mga More kaekan. so, lalo pa na yung budget isa-sign na ni Bongbong Marcos, di ba? So, gusto nila ma-distract tayo kasi yan yung babalik tayo sa tiwala, no? Ang dami-dami niyang ginagawang damage control na kung ano pinagsasabi niya about good governance, na mahiya naman kayo, yung ganong levels na para bang ang linis niya. Pero at the same time, tuloy-tuloy yung pagnakaw niya dyan sa budget na yan, di ba? So, yan yung dinidistract niya tayo, dinidistract nilang tayong lahat sa lahat ng mga ganito. So, yan yung pagtuunan natin ng pansin, yung budget na yan. Dahil napakadaming kawalangyaan na naman na ginagawa si Bongbong Marcos dyan sa budget na yan. At syempre, ang Kongreso. No, so, yan yung pansinin natin. Yan nga yung katakataka dyan, Doc eh. Kasi marami nagsasabi na kung nagawa nga nilang magnakaw nung 24, 25, what if pa sa 26 budget? Una-una, ang laki ng budget dito, 6 trillion. So, at partida, itong nasisilip na nakawan ngayon, sa DPWH pa lang, wala pa sa iba. Hindi pa nasisilip yung iba, katulad, alam naman natin, yung Customs. DepEd, Customs, so wala pa, hindi pa nasisilip yan. Nasa DPWH pa lang tayo. Kaya nga ngayon sabi nga ni Marcos, papanagutin yung mga kawatan, pero eto na naman tayo, may panibagong budget na naman tayo na babantayan. Pero may pagkakaiba dyan. Kasi nabalitaan natin na si Bongbong Marcos daw, hindi magki-Christmas break. Oo, pag-aaralan daw niya itong mabuti itong budget na to para wala daw makalusot. Di ba pinag-aralan din naman yan? So bali sa magpupuyat sa Magpupuyat. Oy. Baka kasama niya si Bato. Pero ito, critical talaga ito eh. Itong budget natin sa 2026 kasi umpisa pa nga lang sinusubukan pa rin nila na mag-insert. Kasi kung matatandaan natin, itong si Swan Singh tsaka itong si Speaker D, lumalabas na sila ang may pinakamalaking insertion sa 2026 budget. Na sabi ng mga abogado, yung mga expert dito sa budgeting, ito daw po ay bawal sa batas. Pero ang sinasabi naman itong mga to, hindi bawal sa batas. Ano ba talaga? Bawal ba talaga o hindi? Pero ito kasi yung insertions na wala talaga sa batas eh. Bawal talaga eh. Partner, yung insertion man, hindi man bawal yun sa batas. So long as yung insertion napupunta talaga sa proyekto. Basta walang ghost project, hindi masama yun. Okay man ang insertion kasi even before may mga insertions naman talaga, tsaka legal naman yun. Kaya nga nila ginagamit ngayon as source ng bagong corruption nila eh. Kaya lang, ang problema nga, even if legal yan, dahil nga wala nang tiwala yung tao sa kanila,
dahil nga mga loko-loko sila at mga magnanakaw sila, legal man yung insertion, wala, yung tao, hindi na maganda yung dating sa insertion. Feeling nga ng tao, illegal yung insertions eh. Pero dapat talaga, kung magaling ang, magaling ang presidente, wala talagang dapat insertions. Kaya nga kung maririnig mo yung sinabi ni, ni Loren Legarda na, kung importante naman yung proyekto, bakit hindi nyo ilagay doon sa net? Bakit kailangan pa ng insertions? Tama. So dahil nga, ang naglalagay ng insertion, yung corrupt na Congress na gumawa ng 2025 budget, ganun pa rin. Kahit legal ang insertion, pangit ng dating sa tao. Ang pagkakaalam ko ha, you have to correct me if I'm wrong, illegal yon kasi pork barrel yon. Kasi yung pork barrel. Yung tatay ko, kongresista siya, late 70s, early 80s. Ang trabaho lang ng kongresista, gumawa ng batas. Hindi ikaw tagabigay ng proyekto, hindi ka humahawak ng pera. No? So ngayon, ang gusto nitong mga nasa kongreso ngayon, kung may sakit ka, lalapit ka sa kanila, yung bagong invento nila, yung medical assistance, ganon. Instead of using that money sa DOH or para yung universal healthcare, mas maayos, kasi pera natin yun eh. Pera natin yun, di ba? So, katulad di ba dito sa Japan, hindi sila pupunta sa politiko para humingi ng tulong, di ba? Diretso sa ospital. Imagine, yung dinadaanan ng mga kababayan natin na pag nagkasakit ka, magmamakaawa ka pa sa putay ng politiko, 'di ba? Magmamakaawa ka pa, 'di ba? Buti na lang kunyari ako, may access ako kay BG. So may mga lumalapit sa akin, 'di ba, yung kami ni Coach Oli, etc. Pero hindi naman lahat ng tao may access na gano'n at mali pa din 'yon. Dapat yung pera na 'yan pumupunta sa sistema, hindi sa politiko. 'Di ba? So yung pangarap ko, dapat bumalik tayo kung saan yung tama, 'di ba? Yung mandato ng legislator, ng kongresista, gumawa ng batas. Diyan nagsimula lahat ng mga problema natin. Yung mga pork barrel na yan kasi mga ganid, no? Ayun pala. So, tinan mo ngayon. No, yan ang pinapaintindi nila sa mamamayan. Katulad natin, mga normal na Pilipino, ang sinasabi nila, ang insertion is normal and legal. Kaya nga sila naglalagay ng mga insertions. Pero according to Doc Loren, hindi dapat Illegal. nagkakaroon ng insertion, no? Kasi nga ang trabaho ng Senate and ng Congress is maggawa at magpasa ng batas. Ng batas. Oo. So thank you very much for that clarification. Yeah. Kasi Yeah. parang yun ang nilalagay nila sa isip ng tao. Legal yan. Kaya nga namin ginagawa kasi legal eh. Ang sabi ng Supreme Court, bawal ang pork barrel. So, iniba nila yung pangalan. Naging insertion. Naging PDAF tapos naging insertion. So, makita mo talaga, no, na talagang mga magnanakaw itong mga ito. Kasi naalala ko talaga nung panahon ng tatay ko, 100% ng oras ng kongresista gumawa ng batas. Yun, that's it. Hindi sila humahawak ng pera tapos lalapit sa kanila para, kasi yan yung palusot nila, diba, yung mga constituents nila. Walang ganon noon. So dapat, hindi ko lang alam kung pwede pa tayong bumalik sa ganon. Pero ako kasi, gawin natin kung ano yung tama. Dito nagsimula yung mga problema natin. Gusto ba natin ng bansa na, yung bagong bansa, then we have to change. Hindi tayo dapat papayag na ganyan kasi legalized at binibigyan natin ng permiso na magnakaw sa atin itong mga ito. Tapos nakita niyo naman, nagpalaki tayo ng mga ahas. Ang kakapal ng mga muka, wala nang kahihiyan itong mga ito. Nakita mo ba yung pagmumukha ni Swansing? Talaga sa dinami-dami ng pera niya, hindi ba niya kaya magpa-surgery para lumapit yung mga mata niya? Diba? Tapos magkapatid sila. Magkapatid sila na top na pinakamalaki na na insertions. Kapal ng mga muka, ang kakapal ng mga muka. Pero hindi natin pwede ibintang 'yon sa kanila lahat. Dapat tayo din, meron din tayong Responsibilidad. sagutin doon. Dapat din tayo pumayag sa ganyan. Kasi legalized legalized plunder yan eh. Tama. oo. Hindi naman daw magkalayo yung mata niya. Pangulang. Sige, back to you. Kaya nga kaya ako napatanong kanina kung ito bang insertions o alam ko kasi talaga una pa lang illegal na talaga ito. Kasi ito yung tinatambayan ng mga korap ng mga politiko. Itong doon sila kumukurot ng pera dahil ito ay hindi po sila walang paper trail eh. Kumuha sila paliwanag lang nila kung saan nila ginamit, okay na. Kaya dapat sa mga kababayan natin Pilipino, wag po tayong titigil. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, umaasa lang tayo sa 500 tuwing election eh. Tapos magrereklamo tayo. Saka huwag natin kalimutan yung si Sandro at saka si Romualdez ang tinuguri ang pork barrel Pork barrel kings. kings. Kaya nga tinawag na pork Sila barrel kings. pinakamalaki. Tama. Speaking of Romualdez, ito may balita pa tayo regarding kay dating Speaker Romualdez naman. Buhay pa ba? Buhay pa. Oo, matibay. Oo. Ayon ito sa isang journalist na si Natasha Gutierrez na Nako. di umano,
Itong si mga Romualdezes ay mayroong luxury na pag-aari dyan sa Manhattan. Itong Manhattan, dyan nakatira yung mga celebrity na mga Manhattan, Amerikano sa Amerika, sa New York. At di umano, mayroon daw dyan isang condominium unit na mamahalin na pag-aari itong si pamilya ng ni Romualdez kung saan di daw sila nagbabayad ng tax dito. Pati ba naman doon sa Amerika, hindi rin sila nagbabayad ng tax. Ito siguro yung sinasabi na hindi naman labag sa batas ang tax avoidance dito sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nagagawa nito sa Amerika eh. Kasi sabi dito, inilipat from sa pangalan ng tatay papunta kay Martin Romualdez pero hindi po ito nakalagay sa kanyang salin. Ano masasabi niyo dito mga partner? Paano siya nakakabili ng bahay ron? Pork barrel. Ganun. Ito ang pinakahalaga ng mga bahay sa Manhattan ay tumataginting Mahal yan lamang ha, Yan. ang 1.3 million US dollar. Mababa pa Mababa yan. yan. Pinaka-ano lang yan. 1 billion. Pinakamura yan, no? Pinakamura, ano lang to, yung pinakamababa Basic to. lang, pinaka-basic. Basic lang. Walang to. CR yan. Mura yan. Walang pa CR yan, ha? Bababa ka muna sa pool, no? Ano yung CR yan? Common CR yan. Maganyan. So, Million ang lang. problema kasi dito, mga bossing, hindi alam kung kanino talagang property ito. Kung sa tatay ba ni Martin Romualdez o kay Martin Romualdez mismo. Kasi nakapangalan sa tatay, since namatay yung tatay, transfer sa kanya yung ownership. Pero dapat, nakalagay ito sa salin Oo naman. ni Martin Romualdez. Kasi isa ito sa mga property niya. Oo. Oo. Kaso, wala. Wala sa salin. Ang ano nga dito, ang pinang-ano nga dito ng mga vlogger na ano dito, is dati na daw mayaman si Martin. So dapat si Doc Lorraine ang tanongin natin diyan. Expert yan. Kung totoo po ba yan na dati na daw silang mga bilyonaryo itong mga Romualdez, kaya kung totoo man daw itong issue na may property si Romualdez sa Manhattan, kung tama Okay ba? lang daw sa kanila. Okay lang daw kasi dati pa naman daw mapera ang mga Romualdez. Kayo Doc Lorraine. Nakamute po ata kayo, Doc. Totoo yun. Totoo yun. Ano kayo? Dati nang mayaman kasi dati nang magnanakaw yung tatay. Oo. Totoo yun nung na-depose si Marcos Sr., yung tatay niya nahuli sa Hong Kong na merong, hindi ko maano yung basta staggering amount of cash. Ang mga Romualdez, mga magnanakaw. Kasi kayo mga baby pa kayo eh. Ako martial law baby ako. No? So naabutan ko ito. This is not new to me. Imelda ito. Si Imelda, yung kung saan nakatira yung property na yan sa Park Avenue yan. Grabe yan. Yan yung pinakamahal sa very exclusive na part ng Manhattan. Besides pa Manhattan yan, ay ano pa yan, pinaka-exclusive na area yan. So, ang halaga niyan is in the tens of millions. Yeah. Did I stop? I'm sorry, naririnig pa ba Yes, ninyo Doc, ako? go. Hello? Yes po, Okay, narinig po kayo. Okay, so this is nothing unusual. Romualdez itong template na ito. Ganito yung ginawa ni Imelda Marcos noon. Bumibili siya ng mga properties using our money. So yeah, yung property na yan, definitely matagal ng mayaman ito dahil matagal na mga magnanakaw itong mga ito. Generational ito. Ipinapasa lang nila sa anak nila yung pagka-magnanakaw nila, no? Doc, confirm ko lang, no? Confirm ko lang kung ito ba, kasi ikaw, martial law baby ka eh. Ito bang Yes. tatay or father ni Martin Romualdez, isa sa mga crony ni Marcos? Crony, tsaka kapatid siya ni Imelda. Crony siya. Hereditary. Inuulit nga talaga inuulit ni Bongbong lahat yung mga Martin at saka si Bongbong, inuulit talaga lahat. Si Lisa Marcos is also like Imelda. Except that si Imelda maganda and elegant, di ba? So that's the difference. It's a very big difference. Pero yung pagkakawatan at yung ostentatious na partying, very Imelda yon, no? So umuulit talaga yung kasaysayan at umuulit ang kasaysayan. Tinatawag nila ito redemptive arc. So, para maayos natin. Yeah. hereditary din po pala yung pagnanakaw, Doc? Natural. Oo, kung ano yung values ng mga magulang mo na ano mo yun, di ba? Kung ano yung tinuro sa atin, di ba? Sa bagay, kung ano yung puno, yun talaga bunga. Oo, sa kanila wala yun. Kung yung nagugulat tayo sa pagkamagnanakaw nila, sa kanila oxygen yon. Ganun yung ikinalaki nila, yun yung nagisnan nila from the very start. Alam nila paano magnakaw. no? At saka walang kahihiyan. And they feel very entitled. Parang karapatan nila magnakaw. Pag upo ni Bongbong, anong message niya, di ba? Kami na ngayon nasa poder, kahit na ano pwede namin gawin, di ba? Magnanakaw kami. Tsaka Ganun ang tatay at nanay niya. Ano, yung kapag binalikan mo yung dati, yung kung ano yung ginagawa ni Romualdez at Marcos noon, kasi tandem din talaga noon eh. Ang Romualdez Yeah. Sr. at Marcos Sr.
So, nung panahon na yon, ano rin ako, martial law babies din ako eh. Joke lang. Hindi, ano naman yan, mababasa mo yan at makikita mo sa iba't ibang ano na ganito din. Na ang tigabulong din ni Marcos Sr. noon ay itong Romualdez Si Coco. Sr. Na ganun din yung nangyayari ngayon. Correct, si Coco. Oo, Yes. ganun ang Tama, nangyayari sakto. ngayon. Kaya yung sinasabi ni Doc Lorraine na parang pasa-pasa na lang eh. Tama. Kasi di ba, may Yeah. issue yung lolo na Marcos Sr. sa pagnanakaw. May issue ang junior ngayon. Mas malala, mas tinalbugan ng anak ng Saka apo. kuya, Nakawan. tama yung sinabi ni Doc Lorena. Sabi niya, parehas talaga. Ang makakain pa lang, yung Imelda Marcos maganda, si Lisa Marcos Yeah. pangit eh. Ay, Mars mo naman. Grabe ka naman, Sir Jack. Heart trap yun. Inilapuin ko lang yung gusto yung sabihin. Basti. Parehas. Kasi parehas. Si Imelda Marcos, maraming sapatos. Mahilig sa sapatos. Si, Lisa, mukhang sapatos. Sabi ko na kami. Grabe Sabi ko na kami. Ay, Pasko, nangaaway kayo ni Sir Jack. Grabe kayo. May connection naman pala. May relevance naman. Kahit papaano, hindi naman nagkakalayo At pala. ganun din yung mga pa-party-party ni Lisa ngayon. Ah. Ginawa din ni Imelda yan noon. Mahilig kasi Parehas lang din. Halos sa tugmang-tugma yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi yun ang kinalakihan talaga ni Marcos Jr. At kapatid na mismo niya ang nagsasabi kung ano talaga yung lifestyle nila. Kaya hindi na lang tayo para magtaka doon. Kapatid Pero na mismo nagkwento. pero merong malaking pagkakaiba. Yung mga Marcos na dati, hindi sila lulong sa droga. Droga. Yan ang Yun lang, problema yun. natin ngayon. Napakalaking problema ng Pilipinas ngayon, lulong sa droga. Nag-level ang up, Pangulo ma'am. ng Pilipinas. Nag-level Yeah. up, Doc. Kasi Yeah. from the father naman, from the senior going to the junior, ano yan eh, kung anong kasalanan, napapasa yan. So, yung pagiging diktador tsaka magna, napasa Napasa. kay junior. Kailan? Pero yung sinasabi ni Doc Lorraine, sinabi rin ni Senator Amy, first generation, napasa naman kay Sandro. So, tuloy-tuloy din niya, magpapasa-pasa yan. Iba-iba na yan. Iba yung pagiging, di ba, yung pag tinawag kang magna, di ba, magna cum laude. Parang ganun eh. Sa kanila iba eh, magna nakaw. Pero yung mukha talaga ni Lisa ka ni Imelda, parehas lang sila Marcos eh. Okay. O, yun nga, ang Marcos mahilig sa sapatos. Oo, pero si Lisa mukhang takaw. Tsaka ilan, Grabe kayo, uys. ilan Ay, silang, ilang dekada nila tayong pinagloloko ha. Kasi, biruin mo, simulat sa pool, ako nung pinanganak ako, talagang nakikita natin na ang Marcos at ang Dilawan, mortal na magkalaban. Talagang magkalaban. Tapos biglang nangyari, itong si Araneta pala, kamag-anakan niya ang mga Aquino. Oo. Na ngayon, ay bati-bati na rin sila. Hindi, ngayon. Aquino, Rojas. Rojas pala, Rojas. Rojas. Diyan ka mabibilib So, kay PRRD. Kasi pinakakain niya ng suka itong mga to. Nagkakainan sila ngayon. Di ba? Ganun kalupit si Nakakadiri, PRRD. no? Ay, pasitabi po sa mga Pasitabi. kumakain ha. Kung ano yung mga isinuka nila noon, yan din yung mga Kinakain nila kinakain ngayon. Kumbaga, nawala yung prinsipyo. Yun ang ibig sabihin nun. Na dati, never forget. Sisigaw sila. Never forget. Never again. Never forget. Ngayon, wala. Kain ikit na eh. Isipin mo, si PRRD nadodod sa ganun pa rin sila katreten kay PRRD kaya ayaw nilang makalabas si PRRD. Ganun kalakas ang Duterte actually. As a whole. Kaya nga, hindi dapat sila mag-focus kay Sara eh. Dahil kahit anong gawin nila kay Sara, may pulong. May baste. Hindi mauubos yan. Ang dapat ginagawa nila, inaayos nila yung gobyerno. Hindi yung nakafocus sila kay Duterte. Pero one thing good na, nakabawi tayo sa ICC. Akalain mo, parang sila ang atang makukulong eh. Kinarma Ito sila mga ngayon. to, di ba? Ano ba yung sa ICC ngayon? Sinanksyon ng ICC yung... sinanksyon ng Amerika ang ICC dahil dito sa mga pinagagawa nilang kabulastugan. At mukhang gumagalaw na naman ang Diyos dito kasi mali yung ginawa nila kay PRRD. So, ang Diyos gumagawa ng paraan para pabagsakin ng ICC dahil dito sa mga sanctions sa 12 na judges ng ICC yata yung sinanksyonan ng United States. So sino-sino yan? Sila Putin at si yung mga judge ng ICC. sa judge pa lang. Ang nag-sanction sa kanila si Trump. Si Trump. Dahil doon sa nila kay Putin. Isa na yun sa mga dahilan kung bakit na-sanction ang ICC. So, malamang ngayon, medyo mapipilay na ang ICC kung walang bansa na magpopondo sa kanila. At meron pang isa. Hindi rin to napag-usapan kasi yung issue kay Cabral eh. Sa ICC pa rin. Valenzuela, kumalas na sa anilay walang silbing ICC. Venezuela. Venezuela. Venezuela, Valenzuela, sa ano yan eh?
Venezuela kayo. Kalan yan eh. Venezuela, doon yun sa kabila. May kawayan. Venezuela, Bulacan! Sa may kawayan. Isipin, pati yun kumakalas na. Ayaw, Ayaw na rin. ganyan kalupit ICC, lahat kumakalas na. Ay, kayo, Pasig, kumalas na rin kayo. But anyway, Doc, what can you say about the sanctions of US to ICC? Tawa na tawa si Doc. Tawa sa galak, yun. Nilalamahin ako. Pati yung Ay, come on, Valenzuela. ikaw muna, Bosti, ikaw muna. Umalis na. Ah. Umano na ako, kumalas na yung Valenzuela. Kasi nauubos na yung mga sumusuporta sa Sino ba mayor ICC. dyan? Hindi lang yung mga sanctions. Si Jay kasi. Walang nga. Caloocan, kailan ka kakala sa ICC? Yung Caloocan kasi Kumalas buti na na. lang natalo si ano diyan, si Trillanes. Trillanes. Kung nanalo, baka hindi kumalas yung ano. Ay, Caloocan yun. Hindi, magkakalapit yan. Oo. Ay, Doc Lorraine, nakita na ba kayo dyan ni Boss Dada? Malapit Hindi pa na. nga. Magpapakain yan si Boss Magkikita Dada. tayo sa Magkikita kami niyan. Sa 26. 28, oo. 28 pala, 28. 28. Oo. Ay, happy birthday kay Ate Tin. Happy birthday. At saka Happy kay birthday, Jay Guevara. Tin. Ate Tin, happy birthday. Kay Jay Guevara. Happy Birthday ni birthday. Last mo na yan. Birthday, Jay. Birthday, birthday, Happy Ang gwapo, Ako ko dyan na. Ba't ang payat ko dyan? Para Ang ganda naman, birthday mo eh. Ang payat ko dyan sa picture, oh. Ayan ha, ayan ha. Happy birthday to Hipan you. mo. Hipan mo ang Oo. iyong... Hipan mo ang iyong cake. Wow, ang ganda ng cake. Tayo ka, tayo, tayo. Ang payat na ni Hana. Nakita Parang niya kasa ko naman. sa TV. Ang payat niya na, oh. Ay, syempre, alam naman na ng lahat ang wish ko. Syempre, yung makalaya ang makauwi na ng Pilipinas, si Pangulong Duterte, at makalabas na ng si Pastor. Hindi ba yung makulong yung mga magnanakaw? At overdose si... Oy! Bawag ka totoo na din, no? Thank you. Thank you. Baho ah. Hangin ha. Iba ba? Happy birthday, happy birthday. Salamat sa... Happy birthday, cake. Jay. Oo. Inaantay pa namin yung picture. Ilayo kay Okay, Hana yung cake. bilang medyo inabot na tayo ng oras mga partner. At bilang pamamaalam natin ngayong taon, magkikita-kita ulit tayo sa susunod na taon, Doc Lorraine. Siyempre. Maalam na to. Ba't ko maalam? Alam, Mahulog ka pa sa bangin. Ba yun ah? Para ano kayo? Ay mo, mahulog ka na sa bangin. Ayun naman. Doc, ano masasabi niyo po sa ating mga kababayan bilang pagbati na rin sa darating ng Pakapaskuhan at New Year? Mahalin natin ang Pilipinas at ipaglaban natin. Tinuruan na tayo ni PRRD at ng Vice President kung paano gawin yon. Walang matatakot dito at tuloy-tuloy lang, tatag lang tayo. Merry Christmas! Namimiss ko kayong Merry lahat. Christmas. Merry Christmas, Doc. Thank you, Banateros! Okay. Boss D, Ayun, Merry Christmas sa lahat ng mga banateros sa buong mundo. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa buhay natin, lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas these past few years, gamitin natin as motivation para wala nang Marcos na manalo sa any national position. Kanila na Ilocos, kanila na yan, pero national position, ibalik natin sa taong bayan yung pamumuno sa Pilipinas. Magandang gabi sa lahat. Bakit hindi pa kaya humiwalay ang Ilocos? yung Hindi, nagtatanong. Dati Mindanao lang, ha? Oo, kasi Ngayon, pati sila na Ilocos lang kaya humiwalay. Ang hirap Wala na lang kayo kaya sa amin. Uy, ang hirap maghiwalay yun ah. Isla yun eh. Lalakarin ilalim yung isla. Di, may fault Ano line hiwalay naman. talaga? May fault line naman. Okay. At para naman sa ating Christmas countdown, Hello, 5 days na lang mga kapartner at Pasko na. Okay, Grabe, ang at dito bilis. tatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa... pero teka muna ha. Sige, sige. Parang next year na daw yung susunod natin eh. Okay, babasahin ko na. Hindi, wala nakalagay oh. Kasi baka mag-abang sila. Abangan ang susunod na episode sa 2026, tuwing 2026 Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Hindi, Dito lang yan sa Yasminay. Mag-iisa pa tayo. Ano man? Ano ba yun? Magti-taping. Para sa January. Oo. Ilang months mo na? Advance na. Kita-kita po tayo muli mga kababayan ha, January. Yun. Kita-kita po tayo. Kita kids. Happy holidays po sa inyo lahat. Doon lang tayo sa tama. Lagi, yun lang ang makakapagpasigla sa ating buhay. Kumampi ka sa tama. Ayun, Para hindi para, ka mawala sa pangin. para makabongbong ka. Sa may tama? Sa may tama. Grabe ka naman. O, eto na. Vox Vox Populi. Populi, Ang boses ng bayan. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig.
Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.